Simulan natin ang kwento ng maghukay o mamatay. Ito ay kwento na nagsisimula sa isang laro na tinatawag na Chrono Life, ang pinakamahusay na virtual reality game. Ang bagong sikat na kontinente ng ibang mundo ay nagbukas na. Ang pagkonekta sa ibang mundo sa unang pagkakataon na kung saan na ang mga manlalaro ay malugod na tinatanggap ng 100 milyong bagong manlalaro, at makakatagpo ng mga pinakamagagaling na kasamahan at lupigin ang mga dungeon at mga boss. Ang isang buong pakikipagsapalaran ay naghihintay sa mga manlalaro. Lumabas ang isang notification na ang isang bagong karakter daw ay nailikha. Sa isang magandang kapaligiran at tanawin, pinakita ang isang pala na hawak ng isang lalaki na matikas na nakatayo. Ang pangalan niya dito ay King Jaizok, baguhan na may antas isa. Iniisip nito, ito daw ang bagong kontinente ng ibang mundo. Habang seryosong nakatanaw kung saan, bigla itong napasimangot. Bakit daw wala ni isang tao dito sa paligid niya? Nasaan daw ang 100 milyon na mga bagong manlalaro? Tinuon nito ang pansin sa kanyang hawak na pala. Sinasabi pa niya sa kanyang sarili na sinasabi daw ba ng sistema na kailangan niyang maghukay o ano pa. At kapag daw gumawa ng bagong karakter, ay dapat daw siya ay binigyan ng isang kahoy na pamalo o iba pa. Tinosok nito ang pala sa lupa. Walang ano-ano ay biglang lumiwanag ito. Nagulat ito sa kanyang nakita. Tumalsik sa ere ang lupa na hugis parisukat. Napatulala siya at napanganga sa kanyang nakikita. Ilang sandali pa siyang natahimik habang tinitignan ito. Ano daw ito? Nagsimula daw ba siya sa isang maling laro? Nang may pang-aalinlangan, sinubukan niyang lapitan ito at dinikit dito ang pala. Bigla itong naglaho sa kanyang harapan. At sinasabi sa notification na nakatanggap siya ng isang dumi. Nakinagulat nito. Makikita sa kanyang inventory na ang bagay kanina ay napunta na doon. Sandali siyang natigilan habang nag-iisip na nakatanaw sa kanyang inventory. Maya-maya pa, bigla nitong naisip kung ito ay gumagana din sa ibang mga bagay. Naglakad siya patungo sa puno at sinubukan niya ito. Gaya ng dati, nakatanggap siya ng isang kahoy at may lumabas sa kanyang notification. Magagamit na daw ngayon ang mga craftable item. Tinatanong siya ng sistema kung gusto daw ba niyang mag-craft ng isang kahoy na upuan. Tinatanong ni King Jaizok ang sistema na sinasabi daw ba nito na pwede siyang gumawa ng isang upuan sa pamamagitan ng isang pindot. Hindi siya dito makapaniwala at pinindot na nito ang yes. Nagkaroon ng pagsabog ng liwanag sa kanyang harapan at unti-unting nabubuo ang kahoy na upuan. Sinasabi sa notification na ang kahoy na upuan ay nakumpleto na. Natutuwa si King Jaizok na inupuan ito. Ito daw ay nakamamangha. Samantala, bigla niyang napagtanto na siya daw ay nag-iisa. Habang nakatanaw sa malayo, nagtatanong ito, ano daw ito? Talaga daw bang ito ang Chrono Life? Inaasahan daw niya dito na isa itong RPG kung saan kailangan niyang pumatay ng mga halimaw at magpataas ng antas. Lumabas ulit ang notification na nagsasabi na ang craft creation skill ay tumaas ang antas. Maari na daw siyang makagawa ng maraming items. Dismayado na tinitingnan naman niya ito isa-isa sa kanyang sistema. Ang mga nakalagay dito ay wooden chair, wooden club, wooden sword. Medyo nagkaroon siya dito ng interest. Nagpatuloy pa siya na sinusuri ito at nakita niya ang isang sage catapult at maari daw pala siyang makagawa rin daw nito. Ngunit nanlaki ang mata niya sa kanyang nakita. Ito daw ay hindi na natuloy nito ang kanyang sasabihin. Nalipat na ang eksena. Makikita ang eksena na may ginagawa ito at sinabing natapos na niya ito. Pinagsigawan niya na nakumpleto na daw niya ang kanyang bahay. Ito ay tinatawag na log cabin. Nagningning ang kanyang mata sa tuwa. Ito daw ay napakasaya. Medyo magaspang daw ang loob nito. Ito ang kanyang unang pagsubok, ito ay sobrang ganda. Habang tumatawa, sinabi niya na kailangan daw niya munang magpahinga saglit. Ang kanyang hinihigaan ay ang wooden bed. Habang siya ay payapang nakahiga, sinasabi niya na ito daw ay sobrang komportable. Mas komportable daw siya dito kaysa sa kanyang tunay na bahay. Habang inaalala nito ang kanyang tirahan na maraming kagamitan, na kung saan siya ay nagsusulat sa isang maliit at madilim na kwarto. Ngayon sa kasalukuyan, pinagmamasdan nito ang kanyang hawak na pala at dito daw ang 100 payong house,
na may 2 palapag na bahay na mayroong bakuran ay kaya daw niyang gawin at manirahan dito. Ito daw ang pinakamahusay na ibang mundo. Biglang naantala ang kanyang pagpapahinga nang may pumasok sa kanyang bahay na umaatungal. Ito ay isang lion bear na lubhang mabangis na may antas na panganib bilang A. Gulat na tinatanong ng ating bida kung ano daw ang problema nitong halimaw. Umatungal ito ng malakas at sumugod na nagawang ilaga ni King Jaizok, ngunit nasira nito ang higaan na ginawa niya. Dahil sa nangyari, nagalit siya dito at naghandang umatake, papatayin niya daw ito. Ang lakas daw ng loob nitong sirain ang kanyang bahay. Dudurugin daw niya ito. Habang tinutuya niya ito, nakatanggap siya ng isang malakas na suntok na halos ikinasira ng kanyang ngipin at tumalsik papalabas ng bahay. Pagkalapag niya ng lupa, siya ay dineklarang namatay, sinasabi sa notification, nawalan daw siya ng ilang karanasan at muling nabuhay sa isang lugar na ligtas. Nadidismaya daw siya sa kanyang sarili na siya daw ay napakahina. Biglang naalala nito ang kanyang bahay at hinanap sa paligid, natagpuan niya ito na sirang-sira at hindi niya matanggap ang nangyari dito. Sinusumpa niya ang halimaw na oso at papatayin daw niya ito. Hindi daw ba sapat na patayin lang siya nito? Bakit pa daw niya sinira ang kanyang bahay na pinaghirapan niyang gawin? Habang umiiyak at kinagat nito ang kanyang buong kamao, inaalala niya ang mga oras nang ginagawa niya ang bahay na may pagmamahal at parang tinuring na daw niya itong isang kaibigan. Ngayon daw ay nakabalik na siya, habang nag-aapoy sa galit. Gaganti daw siya sa pagbabalik nitong oso. Bago magtakip silim, makikita na bumalik ang oso at natanaw nito ang bahay. Natutuwa ito sa kanyang nakita at dali-daling pinuntahan ito at sinira. Pagkapasok niya ay nagulat siya na handa pala dito si King Jaizok. Bahagyang natigilan ang oso sa kanyang nakikita. Tinutuya ito ni King Jaizok at ginalaw nito ang isang hawakan upang magliparan ang mga matutulis na kahoy na tumama sa halimaw. Ngunit bahagya lang itong nasaktan kahit napakarami ang tumusok dito na kahoy. Dahil nakikita ng ating bida na lumalaban pa ito, ay ginamit niya na ang kanyang sage catapult. Titignan daw niya kung kakayanin ba niya ito. Inilunsad na nito ang kanyang pag-atake na kinagulat ng halimaw. Tumama ito ng sobrang lakas sa halimaw na nagawang durugan nito ang mukha hanggang sa tumalsik sa labas at namatay. Mahinang nagtatanong si King Jaizok, hindi daw ba ito babalik pagkatapos mamatay? Nilapitan niya ito at dinikit niya ang pala. Nakatanggap siya ng isang bear meat, 2 lion bear hide, 5 lion bear bone. Habang naglalaho ang halimaw ay nagulat dito ang ating bida. Pinapakita sa kanyang craft creation na may mga bagong pwede niyang magawa sa pamamagitan ng mga nakuha niyang item sa halimaw. Sinasabi niya pa na ang pagpatay daw sa mga halimaw ay magbibigay sa kanya ng mga materyales. Ngayon daw ay alam niya na. Kailangan daw ba niyang mangaso? O ano kaya? Biglang may dumating na mga anino sa kanyang likuran na kanyang ikinagulat. Pagkaharap niya dito ay nakita niya ang mga maraming halimaw na nakapalibot sa kanya. Ano daw ang ginagawa ng mga ito dito sa kanyang harapan? Ito daw ay isang pandaraya, habang siya ay natatakot sa mga ito. Ang isang halimaw ay biglang umatake sa kanya at kinagat siya nito, sinasabi ng sistema na siya ay namatay. Ito daw ang kanyang pangalawang pagkamatay at sunod-sunod pa ang kanyang kamatayan na halos umabot sa 108 na araw ng kanyang pagkamatay. Makikitang sira-sira ang kanyang paligid at isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Alam na daw niya ngayon na ninanais daw siyang patayin ng mga ito. Ngunit bakit daw sinisira nito ang kanyang perpektong magandang bahay? Bigla siyang nakarinig ng ingay at napalingon siya dito. At sinasabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang ulit-ulitin ang pagbubuo ng kanyang bahay. Ang mga itong halimaw daw ay ginagawa ito ayon sa kanilang layunin. Ito daw ay sobrang nakakainis. Sa tingin daw ba ng mga ito ay titigilan na daw niya ito? Mahigpit nitong hinawakan ang pala at nanindigan na hindi daw siya susuko. Lumapit daw sila at subukan daw siya ulit patayin. Siya daw ay muling mabubuhay. Sa 999 ng muling pagkabuhay, makikitang maraming halimaw ang lumusob sa isang malaking kastilyo na may mataas na tore. Sa dulo nito ay nagsalita si King Jaizok na nandito na daw ang mga ito. At nagtatanong kung bakit sila lang daw ang pumunta dito.
Dalhin daw nila ang kanilang boss. Hahayaan daw niya itong makaalis. Samantala ang isang lumilipad na halimaw ay susubukang atakihin siya. Hindi pa siya nakakalapit ay biglang inatake ito na ikinasawi agad nito. Sinasabi pa ng ating bida malinaw daw na binalaan niya ang mga ito. Ang mga ito daw ay nagsisimula na naman. At tinatanong niya, kung ano daw ang ginagawa nito. Bakit hindi pa daw ang mga ito pumapasok? Hindi daw ba nagpunta ang mga ito para patayin siya? O baka naman daw ang mga ito ay natatakot na. Parang naiintindihan ng mga halimaw ang kanyang sinabi at ito ay mga nagalit. Nagsimula na ang lahat na umatake sa kanyang kaharian. Hindi pa man ito mga nakakalapit ay isa-isa na itong pinatumba ng kanyang mga kagamitan. At nang ito ay makalapit sa kanyang pader, habang sinusubukan ng halimaw na sirain ito, sinasabi ni King Jaizok na magaling daw ang mga ginawa nito at biglang nagpakawala ng apoy, na lumalabas sa mga pader sa paligid ng kastilyo na halos nagawa nitong patumbahin ang lahat ng halimaw. Isang maliit na halimaw na lang ang natira na natatakot at sinusubukang tumakas, ngunit bumangga siya sa isang halimaw at sinasabihan siya nito na isang nakakaawa. Ang pagtalikod daw nito sa harap ng kalaban nito, ito ang halimaw na boss ng ibang mundo na si Granturis. Inapakan nito ang maliit na halimaw na nagtatangkang tumakas. Sinabi ni King Jaizok, na sa wakas daw ay nandito na si Granturis. Ngayon daw ay pipigilan na daw niya ito. Sinabi ng halimaw na nakakaawa daw si King Jaizok. Kahit anong pilit daw nito ay wala daw katuturan laban sa kanya. At kahit daw anong taas at ingrande ng binuo nito, ang kanyang paghinga daw ay hindi kayang pigilan ng kahit ano pa. Nagpakawala ito ng isang malakas na apoy patungo sa kastilyo. Sagot naman ni King Jaizok, ano naman daw kung gaano man daw kataas at kaingrande ay walang katuturan para daw sa kanya. Dahil ito daw si Ryoryuk ay malaking bagay, unti-unting lumalabas, tumataas sa lupa, ang isang malaking robot na sinasabi ng ating bida na hindi pa raw nito nagagawang makilala. Hindi makapaniwala dito ang halimaw, ito daw ay sobrang laki. Aatakihin na siya nito, sinuntok ito pababa na halos kinadurog ng lupa. At isang malakas na pagsabog ang umalangaw sa paligid na nagresulta sa pagkamatay ng halimaw na boss. Bumaba na siya sa kanyang tore at napunta sa daliri ng malaking robot at binaba siya sa tabi ng bangkay na halimaw na si Granturis. Habang papalapit siya dito, sinasabi niya na sa wakas ay siya ay nanalo at gagawin na daw niya itong mga materyales. Dinikit na nito ang pala sa halimaw na nagbigay sa kanya ng mga materyales gaya ng 10 Granturis hide, 1 Granturis eye, 2 Granturis claw, 3 Granturis scale, 1 Granturis heart, 1 Granturis breath powder, 6 na Granturis blood. Sinasabi sa sistema na, ang XXX na titulo ay kanyang nakuha, at ang kanyang kasikatan daw ay kumalat sa buong ibang mundo. Ang pinuno daw ng kabilang mundo ay nagbago. Granturis King Jaizok. Ang mga nilalang ng ibang mundo ay hindi nangangahas na kalabanan daw siya. Tinaas ng ating bida ang kanyang pala at nagtatanong kung tama daw ba na ito palang ang simula sa ibang mundo, sinasabi pa ng sistema na ang pribilehiyo ng pinuno. Pamamahalaan daw nito ang lahat dito sa ibang mundo, sinasabi ni King Jaizok na simula daw ngayon ay magagawa daw niya ang kahit na ano. Nalipat ang eksena sa isang lugar na parang isang bundok na puno, kung saan nagtatago ang mga ibang alagad ni Granturis, nag-uusap at hindi makapaniwala na ang kanilang Panginoon na si Granturis ay natalo. Sabi ng isang halimaw, ito daw ay pinakita sa sistema na sinasabi na ang namumuno sa ibang mundo ay napalitan. Sabi ng isa pang halimaw, kung ganun daw, kailangan daw nilang magpadala ng grupong mag-iimbestiga para malaman ang katotohanan. Sabi naman ng ibon na halimaw kay Commander Doro na ang sistema daw ay tumpak ang sinabi. Maghanda daw sila sa gera. Ipaghihiganti daw nila ang kanilang pinunong Granturis. Ilabas daw ang lahat ng natitirang puwersa. Sumang-ayon naman dito si Commander Doro. Maghahanda daw sila ng lubusan at maingat. Lulusab daw sila bukas. Hindi naman sumang-ayon dito ang isang halimaw. Ngayon daw sila pupunta. Isa daw itong tanga. Bigla silang natigilan dahil nakaramdam sila ng isang pagyanig sa paligid. Naramdaman nila ang yapak ng Panginoong Granturis. Isang malaking figura ang lumitaw sa kanilang harapan.
Inaakala nila ito ay ang kanilang Panginoon na si Granturis. Ang Legion Commander Doro daw ay naghahanda ng paghihiganti ngayon. Pinag-uusapan daw nila ang kanilang gagawin. Biglang may isang nagsalita na ang lahat daw ng mga ito ay nagtitipon-tipon dito. Ibig daw sabihin sila daw ang mga ito. Iniisip naman ng isang halimaw na ang nagsasalita ay ang Panginoong Granturis. Ang tuloy-tuloy na pagpatay at pagpapahirap sa kanyang mga ginagawa at binubuo. Sila daw ang may dahilan na para sirain ang lahat ng iyon. Makikitang galit na lumalabas sa mata na robot na Granturis si King Jaizok. Karapat-dapat daw para daw sa mga ito ang gaya ng ginawa sa kanya. Naghanda na siyang atakihin ang mga halimaw gamit ang robot na Granturis. Naglabas ito ng mga malalakas na sandata na nakatutok sa mga ito. Samantala, ang isang halimaw na si Doro ay pinapatigil siya upang sila daw ay mag-usap. Ngunit galit lang ang tinugon ni King Jaizok. Binanggit na nito ang Mecha Beam na naglunsad ng isang malakas na pag-atake. Pagkatapos ng malakas na pag-atake, ang kuta ng mga halimaw ay nasira sa likod ng maliwanag na buwan. Nalipat ang eksena kung saan pinakita ang pala ni King Jaizok na naghuhukay. Sa kabilang banda naman nito ay ang halimaw, ang ikapitong Legion Commander na si Doro. Tinawag nito si King Jaizok na boss. Kung hindi daw ba ito napapagod, siya na lang daw ang maghuhukay para sa kanya. Hindi naman sumang-ayon dito si King Jaizok. Okay lang daw siya. Samantala, nagtatakang tanong naman ni King Jaizok kung paano daw ito nakaligtas at naging maliit ito. Sagot naman ni Doro na nagre-regenerate daw siya kaya siya daw ay naging maliit at mahina. Tanong naman ni King Jaizok, ang pagpatay daw dito ay wala na daw bang kwenta, umihiyak ang halimaw, huwag daw siyang patayin. Hindi naman ito pinansin ni King Jaizok. Sinasabi niya na marami daw materyales dito sa paligid at may tatanong pa daw siya. Sagot naman ni Doro, kahit ano daw gusto nitong tanungin ay pwede. Bakit daw sila ay laging sinusubukan na patayin siya? Humingi naman dito ng tawad si Doro at sinasabi ni King Jaizok na hindi na daw nito kailangan humingi ng tawad. Sabihin na lang daw sa kanya ang dahilan. Sinimulan ni Doro ang kanyang pagpapaliwanag na isang araw, ang Creator, ay bumisita kay Granturis, ang namumuno sa kabilang mundo at binigyan ng isang revelasyon na patayin si King Jaizok. Pagkatapos ihatid ang mensahe ay nawala ito. Hindi naman makapaniwala si King Jaizok sa kanyang narinig. Bakit daw siya ang kakalabanin? Isa lang daw siyang regular na manlalaro. Sabi naman ni Doro, hindi din daw niya alam. Biglang nagsalita ng nakakaloko si Doro na kinainisan ni King Jaizok. Papatayin daw niya ito. Tinanong niya pa kung meron daw bang paraan para makilala niya ang Creator. Sagot ni Doro ay hindi niya daw alam, at sa ganun daw pwede daw ba siyang magtanong. Ano daw ang ginagawa nito? Sabi ni King Jaizok, gumagawa daw siya ng isang tower. Bakit daw isang tower? Meron daw siyang isang bagay na gustong gawin para dito. Gusto daw niyang pumunta doon at itinuturo ng kanyang daliri. Ito ay ang buwan. Hindi naman makapaniwala si Doro na pupunta ito sa buwan. Galit naman na sinasabi ni Doro na ano daw ang kabaliwan na tinutukoy nito. Sinasabi nito, ang kaugnay na galaw ng pag-ikot daw ng bituin at ng orbit ng buwan na sumusuporta sa bigat na tumataas na tore ay kailangan ng kaligtasan sa vacuum ng kalawakan. Meron daw hindi mabilang na mga salik na nagiging imposible ang mga ito. Hindi naman sumang-ayon dito si King Jaizok. Ang pagpunta daw niya sa buwan ay hindi lang daw para dito. Ito daw ay pagpunta sa buwan na tungkol sa romansa. Ito daw ay isang laro. Kaya sa tingin niya, ito daw ay gagana sa anumang paraan. Bahagyang napanganga si Doro sa kanyang narinig at gulat na nadidismaya na ito daw ay isang katangahan. Iniisip pa niya na mapapahamak daw sila. Ngunit wala daw siyang ibang magagawa. Kailangan daw niyang magkunwari upang pagsilbihan siya bilang Panginoon. At kung ang pagkakataon daw ay dumating, ay papatayin daw niya ito. Mula umaga hanggang gabi ay patuloy pa rin sila sa paggawa. Dumating pa sa puntong pinapagalitan niya si Doro habang sinasagawa ang kanilang tore. At pinagpaplanuhan ang disenyo nito, at may mga ilang pagkakataon pa na muntik na silang mahulog. Isang halimaw ang lumilipad na kinuha si Doro, dumating din ang sitwasyon na natutulog na sila sa pinakataas na tore.
Habang sa ibaba ay may mga halimaw na umaatake na siya namang kinakalaban ng robot na si Granturis. Kada araw na lumipas ay nadidagdagan ang taas ng kanyang tore. Dumating na rin ang punto na nakalabas na sila sa mundo. Na kahit nilalamig ay patuloy pa rin silang masayang nagtatrabaho. Sa kabilang dako naman makikita ang creator na pinagmamasdan si King Jaizok sa kanyang ginagawa. Nagtatakang tanong pa nito na pupunta daw ba talaga ito sa buwan? Nababaliw na daw ba ito? Ngunit ang ginagawa daw nito ay napaka-interesado. Kung ganun sisiguraduhin daw niyang hindi ito madi-disappoint. Bibigyan daw niya ito ng isang kapana-panabik na kaganapan. Kapag daw ito ay nakarating sa buwan, siya daw ang nag-iisang. Hindi na nito tinuloy ang kanyang sinasabi bagamat nagsusulat ito sa papel. Nalipat ang eksena kung saan pinapakita ang kanyang paa na unang tumapak sa buwan. Namumula ang pisngi nito sa kagalakan na sa wakas ay nagawa nila itong mapuntahan. Si Doro naman ay nangingilid ang mga luha sa kasiyahan, sa kanyang nakikita na nakarating na sila, na mas mukhang sobra pang excited niya kesa kay King Jaizok. Habang nakatanaw sa mundo, hindi niya maipaliwanag ang saya na kanyang nararamdaman. Hindi pa raw siya nakakakita ng ganitong klaseng tanawin. Kung iisipin daw niya, ito daw ay lubos na napakaganda. Nagpapasalamat ito kay King Jaizok na pinakita daw niya ito sa kanya. Nahiya naman dito si King Jaizok sa kanyang narinig. At bigla itong tumayo at sinabi niyang tama na daw ang kanilang pagpapahinga. Magpatuloy na daw sila sa paghukay para sa mga materyales sa buwan. Ngunit biglang yumanig ang paligid na kinagulat nila. May isang malaking halimaw na mukhang rabbit ang nasa kanilang harapan. Sinasabi nito na dumating daw ang mga ito dito para mamatay. Ito ay ang Blood Race Rabbit of the Moonlight na may antas SS. Habang sinisigaw nito na ang lugar daw na ito ang magiging. Hindi na natuloy nito ang kanyang sasabihin dahil may isang robot na kamao ang tumama sa kanyang muka. Ito ay ang robot punch at sinasabi ni King Jaizok na nagulat daw siya. Tinanong naman nito si Doro kung ano daw ang sinabi nito. Ang sagot lang nito ay wala daw. Habang nahihirapang tumayo ang halimaw na rabbit sinasabi pa nito na wala daw ni isa sa mga ito ang makakabalik ng buhay. Nagpakawala ito ng isang dagandong na tunog na halos mabingi ang dalawa. Kaya nagtakip sila ng tenga. Nagkaroon ng malakas na pagyanig sa paligid at sinasabi ni Doro na maaring ito daw ay tinawag ang mga kasamahan nito. Ilang saglit lang ay dumating na ang maraming halimaw na rabbit sa kanilang likuran na pinagsisigawan na mamatay daw sila. Isa-isa na itong sinuntok ni King Jaizok gamit ang kanyang robot na kamay. Iniisip naman ni Doro na hindi na daw ito mukhang magiging maganda. Sila daw ay hindi naging handa sa isang malawakang labanan. Ito na daw ba ang katapusan? Ngunit ang inaatake lang daw ng mga ito ay ang tao, hindi daw siya. Maaaring ito na daw ba ang kanyang pagkakataon? Iniisip pa niya na kailangan na niya daw siguro bumalik sa kanilang planeta. Sa gitna ng mga nagtatakbuhang halimaw ay napatigil siya at nakatanaw sa planeta. Ito daw ay sobrang ganda. Inaalaala nito ang mga salitang sinabi niya kanina kay King Jaizok. Samantala si King Jaizok ay hinihikayat ang mga kalaban na lumapit daw sa kanya. Ito daw ay sobrang napakarami. Hindi daw siya makagawa ng isang pagkakataon para labanan ang mga ito. Biglang may isang halimaw na tumalon sa kanyang likuran at nang malapit na ito ay bigla na lang nabutas ang tiyan nito. Ang may gawa pala ay si Doro. Pagkalapag nito sa tabi ni King Jaizok ay hinangaan niya ito sa kanyang ginawa. Sinasabi naman ni Doro na lagi na lang daw siyang nagtatago. Sinabi pa ni King Jaizok na akala niya ay tumakas na ito. Sagot lang ni Doro, ito daw ay ang kanyang pagpapasalamat sa mga pinakita nitong magagandang bagay. Kaya hindi na daw ito mag-isa. Lalaban daw siya at mamamatay sa tabi ng kanyang master. Natuwa naman dito si King Jaizok sa kanyang narinig, bigla naman sabay-sabay na umatake ang mga halimaw na rabbit at natabunan sila. Habang nakapikit si Doro na nanginginig, hindi niya namalayan kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid. Nagulat siya sa kanyang pagdilat ay narinig niya ang salitang gusto daw siya ni King Jaizok, at nakapasa daw ito sa kanya. Ginamit ni King Jaizok ang Power Moonshot, gamit ang nakuha niyang Moonground X-17, Moondust X5,
Moon Iron Ore X40 na nagpataas ng antas ng uri ng kanyang kasuotan. Na lumilipad sila sa itaas ng mga halimaw. Sinasabi pa nito na bakit daw sila mamamatay. Babalik daw sila ng buhay. Kaya ngayon daw kailangan na daw nilang magmadali. Nilabas nito ang kanyang malapakpak na anghel na mga sandata. Habang nilulunsad ang pag-atake ay pinagsisigawan niya na ang lahat daw ng mga ito ay magiging kanyang mga materyales. Nalipat na ang eksena kung saan ang dalawa ay nagtutuos ng baso ng inumin sa harap ng magandang tanawin na mundo. Pagkatapos ng kahirapan, tinatanong ni Doro kung ano daw talaga ang gusto nito. Bakit daw gusto nitong iukit ang pangalan niya sa buwan? Ang pagpatay daw sa mga rabbit ay mas mukhang mas mainam. Seryoso daw ba ito na puro na lang pagmimina, paghuhukay, at bakit daw nilalaro daw niya ang game na ito ng ganito? Sagot naman ni King Jaizok dahil daw ito ay para sa kanya ay masaya. Hindi naman ito maunawaan ni Doro na ginagawa lang daw pala ito para sa kasiyahan. Biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog sa baba ng mundo. Nagulat sila sa kanilang nakikita. Ano daw itong nangyayari? Ang ibang mundo daw ay nakikita nilang nawasak ang ilang bahagi nito. Naghanda si King Jaizok para tingnan ito. Sinabihan niya si Doro na maghintay sa kanya dito. Mabilis itong lumipad patungo sa mundo. Habang nag-aalala naman si Doro kung ano daw ang nangyayari, na nabasag daw ang ilang parte ng mundo. Makikitang halos sumasabog sa bilis ang pagbagsak ni King Jaizok papunta sa mundo. At pinagsisigawan niya kung anong klaseng personalidad daw ang may gawa ng ganito. At kung may humawak daw na kahit katiting sa kanyang mga ginawa, hindi daw niya ito mapapatawad. Bumagsak siya sa mundo na may malakas na pagsabog. At habang humuhupa ang alikabok, hinahanap niya ang kanyang robot na si Granturis. Ngunit hindi niya masagap ang signal nito. Hanggang sa matagpuan na lang niya ito sa isang malaking butas na may katanungan kung ano ang nangyari dito. Halos nagkanda pera piraso ang katawan nito at nilamon ng malaking apoy. Nanlamig ang kanyang paningin dito. At biglang may nagsalita sa kanyang likuran na sinasabi na mayroon pa daw natitirang nabubuhay. Napalingon dito si King Jaizok na may galit sa kanyang mga mata. Ngunit ang isang lalaki ay natatawa sa hawak ni King Jaizok. Ito daw ay nakakatawa. May hawak daw itong pala. Anong klaseng kakaiba daw ito? Sumagot naman dito ang nilalang sa tabi ng lalaki na may buong paggalang na hindi dapat daw itong magsalita ng ganun dahil siya naman daw ay may hawak na kahoy na patpat. Maangas na tinanong nito si King Jaizok kung sino daw ito. Ang lalaki ay ang Chronolife Stronger user na si Peace, na may armas na dagdag 99 reinforced wooden stick. Galit namang binalik ni King Jaizok ang tanong kung sino din daw ito. Sagot ni Peace na talaga daw bang galit ito. Kung meron daw itong problema, habang nagtitigan sila ng ubod ng sama, sinasabi nila na simula na daw nila ang kanilang laban. Sinasabi ng nilalang na hindi daw siya nakikilala nito. Sabi pa nito sa kanyang boss, maaaring ito daw ay isang baguhan. Pinatatahimik naman ito ni King Jaizok. Habang nakatingin kay Granturis, sinasabi nito na ito daw pala ang may gawa ng mga ito. Bumalik sa kanyang isipan ang mga paghihirap na kanyang ginawa para mabuo ang tower, para marating ang buwan. At ang mga ito daw ay sisirain lang daw ng ganito. Sinasabihan niya pa si Peace na isang manyakis na ang tanging suot lang ay underwear. Habang nag-aapoy sa galit si King Jaizok, tinatanong niya ito kung handa daw ba ito. Siya daw ay manyakis. Tumawa dito ang nilalang sa kanyang boss dahil sa sinasabi nito na isa daw itong manyakis. Hindi naman dito naapektuhan si Peace. Sinasabi ni Peace na mahaba pa ang kanyang lalakbayin at baka hindi daw niya ito alam. Kung ganoon, ayos lang daw. Ngunit, kung hindi daw talaga nito alam, ay kailangan daw nitong magbayad. Bigla itong umatake ng may nakakabaliw na punanabik sa sobrang bilis ay napunta na agad ito sa harap ni King Jaizok. Naglunsad ito ng isang malakas na hampas na halos ikinayanig ng lupa. Nagawa naman itong ilaga ni King Jaizok gamit ang kanyang armor at lumipad sa malayo na kinagulat ni Peace. Habang nakatingin si King Jaizok sa kanyang baluti, ang isang paa nito ay nasira. Mukhang ito daw ay napakadelikado. Sinasabi pa sa kanyang sistema na ang kaliwang paa na kagamitan ay nasira at imposible ang output ng booster. Hinangaan naman ni Peace ang bilis ni King Jaizok.
Samantala, si King Jaizok habang nasa himpapawid, ay tinutuya niya si Peace. Nilabas nito ang kanyang malaanghel na pakpak na mga sandata at naglunsad ng atake na tinawag niya na Luna Missile. Si Peace naman ay tumatawa at tinutuya ang pag-ataking ito. Kung ganun daw, magpapakita rin daw siya ng kakaiba. Habang naghahanda na ito sa kanyang pag-atake, namistulang napapalibutan ng buong katawan niya ng malakas na enerhiya at nagpakawala ng kapangyarihan na tinatawag niyang uppercut. Bago pa man tamaan ito si King Jaizok, ay nagsagawa siya ng emergency escape na nagawa niyang makaligtas sa atake nito. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang King Castle na lumabas sa lupa at naghahandang umatake kay Peace na kinagulat naman nito. Ginamit nito ang Castle Rush na nagsagawa ng malakas na suntok papunta kay Peace. Nagkaroon ng malakas na pagsabog na kinagulat din ng nilalang. At kahit na si Doro na nasa labas ng mundo ay nakikita niya ang malakas na pagsabog sa ibaba ng mundo. Napatanong pa siya kung ano ba ang nangyayari at kung okay lang ba ang kanyang master. Samantala, bumalik sa eksena kung saan ang kamao ng robot ay napigilan ng patpat ni Peace. Hindi naman dito makapaniwala si King Jaizok na nangyari ito, na nagawa nitong pigilan ng isang kahoy na patpat. Samantalang si Peace ay tuwang-tuwa at siya na daw ang susunod na aatake. Tumakbo ito ng mabilis sa kamay ng robot papunta sa himpapawid at naghahanda ng isang pag-atake. Nanlaki ang mata ni King Jaizok sa kanyang nakikita. Nagpakawala ng malakas na enerhiya na tinatawag na downward strike si Peace. Ngunit bigla siyang natigilan sa kanyang nakikita. Gamit ang pala, nagpalabas ng 1,000,000 block si King Jaizok na hinarang para papunta kay Peace. Sinalag ng mga blocks ang atake ni Peace. Habang tinutuya niya ito at nagtatanong kung sino daw ang taong ito. Halos parehas lang din ang pagtatanong na gawang sabihin ni Peace. Sino daw din ang taong ito habang natutuwa sa kanyang nakikita. Kung ganun daw ay tatapusin na daw nila ito. Mabilis itong lumapit kay King Jaizok habang parehas silang nagtutuyaan sa isa't isa. Habang si Peace ay tuwang-tuwa sa kanyang nararamdaman, si King Jaizok naman ay nagagalit. At sabay silang umatake sa isa't isa. Nagtama ang dulo ng patpat at ng pala sa ginawa nilang pag-atake. Na ang naging dahilan ay ang pagkasira ng mundo. Ang lakas ng banggaan ng kanilang sandata ay umabot sa kalawakan at ang mundo ay nahati sa gitna. Lumapit ang nilalang sa kanyang boss at sinasabing nandito pala daw ito. Ang nilalang pala ay ang pangalan ay Eurus. Namutla ang mata ni Eurus sa kanyang nakikita na may pagkamangha sa ibang mundo na nagawa daw na sirain ng kanyang boss. Sagot lang ni Peace, dapat daw itong binuo ng mas malakas. Ngunit bahagya siyang natahimik at napatingin sa ibaba. Nakikita niya ang pala na nagliliwanag at sinasabi niya kung bakit daw si King Jaizok ay buhay pa rin. Pinapakitang namumutla na ang mata sa galit si King Jaizok habang hawak ang pala na sinasabing lumapit daw ito sa kanya at tinutuyan na isa daw itong manyakis. Bigla naman siyang nawala ng malay at bumagsak sa kinatatayuan niya. Sinasabi naman ni Eurus na ang pala daw ay mukhang kainahinala, sumang-ayon naman dito si Peace. Ang pagkakaroon daw ng ganitong sandata ng isang tao, ano daw ito? Bigla naman nagkaroon ng bitak ng liwanag sa tabi ni Peace. At tinatanong niya kung sino ito. Unti-unting lumabas ang dalawang figura na sinasabi na siya daw ang kanyang kaaway. Ito ay ang Chronolife CEO Choi Jokbae. At ang babae ay hindi muna pinapangalanan. Habang sila ay lumulutang sa ere, sinasabi ni Choi Jokbae na winasak daw na naman nito ang ibang mundo. At tinutuyapan niya ito. Ang sagot lang ni Peace ay ano daw ang ginagawa ng matanda dito. Binalik din naman ito ang tanong kay Peace kung ano din daw ang ginagawa nito dito. Samantala ang babae ay nagmamadaling pumunta kay King Jaizok. Nag-aalala itong tinatanong kung okay lang ito. At kung pwede daw bang gumising ito. Bigla namang bumulong si Peace sa matanda. Tinatanong niya kung ito daw ba ay apo ng matanda. Ito daw ay sobrang napakaganda. Hindi naman dito sumangayon ang matanda. At sinabihan niya pa ito ay isang tanga. Ang babae ay pilit na naiyuyugyug si King Jaizok para magising. Ngunit ang tugon lang nito ay isang mahinang ungol. Sinasabi pa ng babae na kailangan daw nitong magpakita ng higit na pagtitiyaga. Siya daw ay sobrang nagtrabaho para daw mapalakas ito.
sa pamamagitan ng patuloy na pagpatay dito. Ang babae pala ang Another World lead developer na si Rhea. Habang nanginginig at nanghihina, nagtatanong si King Jae-seok kung ano daw ang sinasabi nito. Sinasabi pa niya na ito daw ay sobrang sakit. Nagulat na lang ang babae dahil hinimatay uli ito. Walang ano-ano bigla itong hinalikan ng babae. Nagkaroon ng liwanag sa pagitan ng nasirang mundo. May isang tanawin ng isang romantiko habang hinahalikan siya ng babae. Pagkatapos niyang halikan ay ngumiti itong babae at sinabihan siya na, matulog ng maayos ang mahal kong gumagamit. Mapapasana all ka na lang talaga. Naglaro lang siya ng games tapos may libreng halik pa sa magandang babae. Ginigising ni Doro si King Jae-seok sa pamamagitan ng paghampas-hampas nito sa kanyang pisngi, at nang unti-unting minulat nito ang kanyang mata, bigla itong bumangon na sumisigaw sa sakit. Dahil dito, si Doro ay tumalsik. Bigla hinawakan ni King Jae-seok ang kanyang ulo dahil nakararamdam siya ng sakit. Bahagya siyang natigilan nang naalala niya na ang mundo ay nasira at nahati sa gitna. Ngunit sa ngayon ay nakikita niya na ang mundo ay nasa ayos, nagtataka pa siya kung bakit ito maayos. Bigla naman yumakap sa kanya si Doro na nag-aalala. Nahihiya pa nitong sinasabi na huwag daw itong mag-iisip ng mali. Nag-aalala lang daw siya dahil naiwan daw siya dito sa kalawakan. Iniisip naman ni King Jae-seok kung si Doro daw ay nandito, ang ibig sabihin ay nakabalik siya sa buwan. Inuusisa naman siya ni Doro at kinukumusta ang kalagayan nito. Sagot naman ni King Jae-seok ay okay lang daw siya. Bigla siyang nagtaka kung bakit okay lang siya gayong naalala niya ang mga nangyaring labanan. Siya daw ay lubhang nasugatan sa pakikipaglaban sa isang manyakis. Habang nakatingin sa mundo, tinatanong niya si Doro, na siya daw ay walang malay kaya hindi daw niya alam ang mga nangyari. Kung pwede daw ba ipaliwanag sa kanya kung ano ang nangyari. Sumang-ayon naman dito si Doro, kanina lang daw ang mundo ay nahati sa gitna. Ngunit nagulat siya nang may narinig siyang nagsalita at sinasabihan siya na huminahon. Sa likuran niya ay nagkaroon ng bitak ng liwanag. Nagkaroon dito ng isang malakas na liwanag na kinagulat ni Doro. Lumabas dito ang babae na buhat-buhat si King Jae-seok. Nag-aalala si Doro dahil nakita niya ang kanyang master na labas ang dila at walang malay. Kinukumusta pa niya ito habang nakahiga at pilit niyang ginigising. Ngunit sabi naman ng babae na si Rhea na okay lang daw ito kaya huwag na daw itong mag-alala, dahil nawalan lang daw ito ng malay. Binigyan daw niya ito ng healing spell, habang sinasariwa niya sa kanyang isipan ang romantikong eksena nang hinahalikan niya si King Jae-seok. Nahihiya pang sinasabi ni Rhea na ito daw ay sobrang makapangyarihan. Sa isipan naman ni Doro nagtatanong ito kung ano daw ang ginawa nitong babae sa kanyang master. Tinatanong niya sa babae kung ito daw ba ang may gawa nito sa kanyang master at sa ibang mundo. Biglang naalala niya na ang babae na ito pala ay ang creator. Namangha naman si Rhea dahil nakilala daw siya nito. Ngunit mali daw ang iniisip nito. Hindi daw siya ang may gawa ng kaguluhan. Tanong ni Doro kung ganun daw, sino daw ang may gawa nito? Si Rhea ay tahimik na pinagmamasdan ng sirang mundo. At sinabi niya na ang may gawa nito ay si Peace na may plus 79 na reinforcement wooden stick. Tumawid daw ito mula sa Chronolife main server. Ang pinakamalakas na nilalang dito sa kalawakan. Ang ibang mundo daw ay pinuprotektahan ng mga bagong gumagamit. Gamit ang isang system barrier na hinaharangan ang main server na gumagamit mula sa pagpasok. Hanggang sa nabasag daw ito sa pamamagitan ng plus 79 na reinforcement wooden stick. Sa ngayon daw ay bumalik na daw ito sa kanyang orihinal na mundo. Ngunit si Peace daw ay muling babalik. Ang kapayapaan daw ng mundong ito ay nanganganib ulit. Makikita na sinusubukan ni Rhea na pagdikitin ang mundo. At sinasabi nito kay Doro na kapag nagising daw ito ay sabihin kay King Jae-seok. Inaasahan daw niya ang mga magagandang bagay kay King Jae-seok. Ginamit ni Rhea ang kanyang kakayahan na recover upang maibalik sa ayos ang nasirang mundo. Nagkaroon dito ng malakas na enerhiya at matinding liwanag sa paligid. Sumabog ang liwanag at unti-unting nawawala ang alikabok sa paligid. Nagulat dito si Doro sa kanyang nakikita. Dahil ang mundo ay bumalik na sa dati. Napalingon-lingon si Doro dahil hindi niya na makita ang creator.
Bumalik na sa kasalukuyan at sinasabi na ni Doro na iyon daw ang nangyari. Nanahimik lang si King Jaizok sa kanyang narinig. At saka sinabi na natalo siya. Masyado daw siyang mayabang para tawagin na isang namumuno sa ibang mundo. Ang pag-iisip daw na wala ni isang makakatalo sa kanya. Isa daw itong katangahan. Paano daw niya ngayon mapoprotektahan ang kahit ano habang hinahampas nito ang pala sa sahig? Sinabihan naman siya ni Doro na ang nakalaban daw nito ay ang pinakamalakas na gumagamit. At nabuhay daw ito na ang ibig sabihin ay lumaban daw ito ng maayos. Sagot ni King Jaizok ay nagawa lang daw niya ay salagin ng pala. Bigla siyang napaisip at tinignan ang kanyang pala. Paano daw niya ito nagawang sanggain gamit ito laban sa pinakamalakas na sandata? Na nagawang sirain ang ibang mundo. Tinawag nito si Doro at tinatanong kung alam daw ba niya kung saan gawa ang pala. Sagot ni Doro hindi daw niya alam. Wala daw siyang alam sa mga materyales. Ngunit meron daw bihasa na maaring may alam nito. Ang mga duwende daw ang may alam pagdating sa mga mineral. Magkakasama daw itong naninirahan sa Nelven Mine. Tanong ni King Jaizok, ang mga duwende daw ba ay magagaling din sa pag-crafting? Sumang-ayon dito si Doro, ang crafting at pagmimina at paggawa ng alahas, ay kaya daw gawin ng mga ito. Si King Jaizok na natutuwa sa kanyang narinig ay binuhat si Doro na sinasabing makipagkita daw sila sa mga ito. At tinanong niya kung alam daw ba nito kung saan matatagpuan ang Nelven Mine. Sagot naman ni Doro, hindi daw siya sigurado. Sabi naman ni King Jaizok, kung ganun daw, huwag na daw itong mag-alala kung hindi daw nito alam. Pwede daw nila itong hanapin mula dito sa itaas. Biglang pinalabas ni King Jaizok ang kanyang mga blocks. Iniisip nito na ang plus 79 na manyokis na sumira sa kanyang robot na Gran Turis, na sumira din ang kanyang tahanan. At ang magandang babae na nagligtas sa kanya. Sinasabi niya pa na hintayin na lang siya ng mga ito. Sisiguraduhin daw niya na magbabayad ito sa kanya. Nalipat ang eksena sa kabilang mundo sa Dark Highland. May mga kalansay na umaatake sa isang grupo. Mabilis lang itong hiniwa ng isang lalaki na gumagamit na ang pangalan Yohin. Mandirigma na may antas 49. Isa-isa nitong hiniwa ang mga kalansay. Isang babae naman ang nagpakawala ng isang mahikang suntok sa mga kalansay. Ang pangalan nito ay Peach Shield. Mandirigma na may antas 42. Sinasabi naman ng isang gumagamit, ngayon daw ay hindi na daw niya masabi kung sino talaga ang halimaw. Galit naman na tinatanong ni Peach kung ano daw ang sinasabi nito. Si Poxter, isang magnanakaw na may antas 41, ay nagsasabi na lagi na lang daw itong mga nag-aaway. Ang nagsalita kanina ay si Grace, isang salamangkero na may antas 45. Sinasabi pa nito na ito daw ay nakakabagot. Sabi naman ni Yohin na mabuti daw ito na nagawang ayusin ang kahirapan para sa mga baguhan. Kung ang mga halimaw daw ay sobrang malakas, ang mga baguhang manlalaro ay hindi daw sasali. Kailangan daw nilang lumakas ng mabilis gaya daw ng inaasahan ng developers. Nagtatanong naman si Peach kung ang game management daw ay sobrang baguhan. Dahil ang server ay nasira daw kanina lang. Sabi naman ni Poxter kahit ganun daw ito daw ay nananatiling masaya. Siguro daw nasaan na daw kaya ang pinakamalakas dito sa server. Tumawa si Yohin, sinasabihan niya ito, na sobrang mayabang. Biglang napatigil si Grace at nakatulala sa langit, tinatanong siya ni Yohin kung anong problema. Tinanong niya si Yohin kung ano daw itong nakikita niya sa himpapawid. Hindi daw niya ito makita ng maayos. Maaaring ito daw ay hindi pa kilalang halimaw. Sabi naman ni Yohin kung iisipin daw ito ang kanilang unang makakalaban. Napakamalas daw nitong nilalang. Pababagsakin daw nila ito. Ito daw ang unang pagkatalo na tagumpay. Samantala, nagtatanong si King Jaizok kung nahanap na daw nila ang mga duwende. Hindi pa daw sabi naman ni Doro. Ito daw ay ang mga residente ng mga kalansay. Kung iisipin daw ay kailangan daw niyang magbawas dito. Masaya namang sinasabi ni King Jaizok na hindi pa rin daw ba nito naiintindihan. Ito daw ay tungkol sa isang romansa. Ang magandang bagay daw ay nabalik niya ang ulo ni Gran Turis. Sumagot ang robot na Gran Turis na patayin daw siya. Biglang napansin ni King Jaizok na meron daw mga gumagamit sa ibaba.
Sabi ni Doro, mukhang ito ay mga nakikipaglaban. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay nagkaroon ng malakas na liwanag sa kanilang harapan. Inaatake pala ang kanilang sasakyan. Sinabi ng grupo na tinamaan daw nila ito at magpatuloy lang daw silang tamaan ito. Si Peach naman ay ginamit ang kanyang kalasag na tinawag niyang Ruling Thunder. Lumipad ang kalasag nito na tumama sa sasakyan ni King Jaizok. Ngunit di man lang ito nasira o nagalusan. Nagtataka at nag-iisip si King Jaizok. Ano daw ang mga ito? Ang mga ito daw ay sobrang mahina. Sabi naman ni Doro, siguro nga daw dahil ito daw ay mga baguhang gumagamit. Iniisip naman ni King Jaizok ang pakikipaglaban niya kay Peace. Pagkatapos daw niyang makipaglaban dito, ang pagkakaiba daw ay nararamdaman niyang napakalaki. Tanong ni Doro, ano daw ang gagawin nila? Hahayaan lang daw ba nila ito? Sumagot si King Jaizok na hindi daw nila ito gagawin. Ang mga ito daw ang unang umatake sa kanila. Sa nakakatakot na ekspresyon, sinasabi niya na babawian daw niya ang mga ito. Tinawag niya si Gran Turis at sinabi niya na ang mga tao daw sa ibaba ay pasabugan. Sumang-ayon naman dito ang robot na ulo na si Gran Turis. Nagulat ang grupo nang maramdaman nila na naghahanda ng malakas na pag-atake sa kanila. Nakita nila ang isang malaking pagbukas ng bunganga na may lumalabas. Nag-iipon ng malakas na enerhiya na kinagulat nila. Pinagsigawan ang Mecha Mecha Beam, ang malakas na atake na tumama sa tatlong gumagamit at nakailag si Yohin. Ang tatlong kasamahan nito ay halos maglaho na sa lakas ng atake. Namutla naman ang mata ni Yohin sa kanyang nakikita. Nakakabaliw daw ito. Ano daw ito? Naasar naman dito si King Jaizok. Sinusubukan daw nitong makatakas. Sabi naman ni Doro, gamitin daw ang Mecha Beam hanggang sa matamaan ito. Nagpakawala ito ng sunod-sunod na Mecha Beam hanggang sa magawang tamaan na nila ito. Hanggang sa isang malaking pagsabog ang naganap, nang humupa ang alikabok sa paligid ay bumaba na dito si King Jaizok saka si Doro. Makikitang patay na ang lalaki. Tinatanong ni Doro kay King Jaizok kung bubuhayin daw ba nito ang mga kalansay para tanungin sa lokasyon. Sumang-ayon dito si King Jaizok. Ito daw ay magandang idea. Susubukan daw niya ito. Maging kanyang materyales daw ang mga ito. Nang idinikit niya ang kanyang pala sa isang kalansay, nakakuha siya ng skeleton bone times 2. At sinasabi sa kanyang sistema, ang creation ability ay nabuksan na tinatawag na Bone Maker. Activation condition, ipaghiganti ang mga kalansay. Bone Maker, ang paggawa ng pinakamalakas na kalansay, depende sa mga kombinasyon. Namangha dito si King Jaizok sa kanyang nakikita. Marami daw materyales dito sa paligid niya kaya susubukan daw niya ito. Sinasabi naman ni Doro na hindi daw ito magiging madali para sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali, ang lahat daw ay natapos na. Sinasabi ng sistema, ito daw ay isang normal na kalansay na aso. Ito ay sobrang cute at pinangalanan niya ito na Bayengoji. Nadismaya naman si Doro sa kanyang nakikita. Ang lahat daw ng ito ay kakaiba. Sinabi pa ni Doro na tigilan na daw nito ang paglalaro. Gawin na daw ito ng tama. Sagot lang ni King Jaizok, ito daw ay sobrang napakasaya. Habang may pagkadismaya na pagmumuka, pinapakita sa sistema na meron daw special event. Ang paggawa daw ng 100 na kakaibang kalansay at ang isang pambihirang grade ay maaaring ipanganak. Bigla naman itong natuwa sa kanyang nakita. Gaya daw ng kanyang plano. Pinindot na nito ang crafting habang natatawa. Ngunit nagulat sila at nababahala sa nangyayari. Nagkaroon ng mga fireworks habang ang kalansay ay nagsasabi, siya daw na hamak ay nag-aalok ng mga pagbati sa kanyang kapanganakan. Sinabi sa sistema na ito daw ay isang uri na Lich King na may panganib na antas SSS, Legendary King of the Undead. Kung hahayaan daw siya, gusto daw niyang makatanggap ng isang pangalan na manggagaling sa kanyang master. Nagulat dito si Doro, ito daw ay ang Lich King. Ito ay masama. Ang nilalang na ito daw ay ang pinakatuso at ang pinakamasamang halimaw. Hindi daw ito kailanman nagpapakasakop sa sinuman. Ngunit nagdesisyon si King Jaizok na ang pangalan daw nito ay Pigudok. Tumawa dito si Pigudok at nagpapasalamat sa magandang pangalan.
Sinabi naman ni King Jaizak na mukha daw itong masunurin at masisigurado daw niya na ito ay gagawa ng maayos. Tinatanong nito si Pigudok kung alam daw ba nito kung nasaan ang Nelven Mine. Sabi pa ni Doro, maaring hindi daw ito malalaman ng madali. Ngunit sumang-ayon dito si Pigudok at alam daw niya kung nasaan ito. Natutuwa na sinasabi naman ni King Jaizak na ituro daw sa kanila ang daan ng mabilis. Tumawa lang si Pigudok habang may nakatagong dagger sa kanyang likuran at sinasabing gaya daw ng inuutos nito. Nalipat naman ang eksena kanina lang habang mapayapa ang mga hayop sa kagubatan at ang mga oras na nagtama ang pala at patpat na nagresulta ng isang malakas na pagsabog at kinasira ng mundo hanggang sa kalawakan. At nang naibalik ito sa kaayusan, nabuhay ulit ang mga gumagamit at ang mga malakas na nilalang na nagnanasa ng posisyon na mamuno sa ibang mundo. May isang lalaki na nakaupo sa kanyang trono na nagsasabi na ito daw na bagong master ay medyo marangya na ang lahat ng nakasaksi sa mga salitang inukit sa buwan. Siya ay makikilala bilang ang araw ng pagdating ng hari. Sinasabi ni King Jaizak na pupunta na daw sila sa Nelven Mine. Ngunit bago daw ang lahat, tinawag nito si Piggy Doc. Huwag daw itong mag-isip tungkol sa tinatago nito. Hindi daw ba plano nitong mamuhay ng ganito? Dahil meron daw silang maaring gawin sa Dark Highland. At sisimulan na daw nila ito. Tumatawa si Piggy Doc at nagtatanong kung ano daw ang ibig sabihin nito. Nagtitigan silang dalawa. Ilang saglit lang, pinagsisigawan ni King Jaizak na ang kaligtasan ang kailangang mauna. Ang pinakaligtas na tirahan na lugar ay bubuuin daw nila ng magkasama na may pinagsamang lakas. Ang layunin daw nila ay makagawa ng isang fortress tower at lalagyan nila ng maraming sandata para wala daw ni isa ang makalapit dito. Kailangan daw nilang maprotektahan ang kaligtasan ng kanilang mga buhay. Nadismaya naman dito si Piggy Doc habang pinagsisigawan ng mga kalansay ang kaligtasan. Habang ang lahat ng mga kalansay ay abala sa paggawa ng kanilang tower, si King Jaizak naman ay may nakakatawang pagmumuka. Nang hindi nagtagal, naghahanda si Piggy Doc gamit ang kanyang dagger sa pagputol ng ribbon para sa opening ceremony ng kanilang Dark Tower. Pinuri niya ang lahat sa magandang nagawa ng mga ito. Tinawag ni King Jaizak si Doro para gawin ang final test. Nagalit dito si Doro, hindi daw ito maari. Ngunit wala naman siyang nagawa habang nakatali sa kanya ang isang placard ng isang halimbawa ng isang kalaban na nagpakita daw sa kanila. Sunod-sunod naman nagpakawala ang tower ng pag-atake habang tumatakbo na umiiyak si Doro. Nakontento naman dito si King Jaizak at nakapasa daw ito. Ngayon daw makakaalis daw siya nang walang iniisip. Sinabihan niya ang mga kalansay na kapag may nagpakitang kalaban na hindi nila kaya, magpadala daw ito ng isang laser na signal at tumakbo daw ang mga ito. Darating daw siya agad para tumulong. Hinawakan naman nito ang ulo ni Byanggaji na sinasabihan na alagaan daw nila ang kanilang bahay. Niyaya naman ni King Jaizak si Piggy Doc at si Doro na pupunta na sila sa Nelven Mine. Kumaway siya na nagpapalam sa mga skeleton habang papaalis. Habang naglalakbay, tinatanong ni Doro kung hindi ba daw nito gagamitin si Gran Turis. Sagot ni King Jaizak, ito daw ay sobrang mabagal at nakakairita. Tanong naman ni Piggy Doc, hindi daw ba sila nag-aaksaya ng sobrang oras dito sa Dark Highland? Sabi ni Doro na ang ibig sabihin daw nito ay hindi daw ito ang kanilang destinasyon. Tugon lang ni King Jaizak, hindi daw ba sila naging masaya? Kung ganun daw, ay okay lang. Nagkaroon naman daw sila ng maraming kasamahan. Tumawa si Piggy Doc. Inaasahan daw niya na ang kanilang paglalakbay ay magiging masaya din. Sagot ni King Jaizak, gagawin daw nila ito. Lumipas ang mga gabi at araw ng kanilang paglalakbay at nakarating na sila sa kuweba ng Melven Mine. Pagpasok nila, natutuwa si King Jaizak sa kanyang mga nakikita ngunit hinahanap niya kung nasaan daw ang mga duwende. Sagot ni Piggy Doc, hindi daw niya alam. Sa kanyang nakaraang buhay ay wala daw siyang nababalitaan tungkol sa mga duwende sa mga minahan. Nagalit naman dito si King Jaizak. Totoo daw ba ang sinasabi nito? Sagot ni Piggy Doc, sa mga nagdaang araw, ang mga duwende ay hindi na lumalabas sa minahan. Ang lahat daw ng pumupunta sa minahan para malaman kung anong nangyayari ay wala na daw sa mga ito ang nakakabalik. Umiyak naman na tanong ni Doro kung bakit ngayon lang daw ito sinasabi.
Sagot nito, hindi naman daw sa kanya tinanong. Nagmamadali naman itong sinasabi sa kanyang master na kailangan na daw nilang bumalik. Biglang may nagpakitang dalawang anino sa bandang itaas nila. Umatake ito patungo kay King Jaizok. Nagawa naman ni Doro at ni Pigidak na salagin ang mga ito. Inutusan niya si Pigidak na atakihin ito ngunit huwag daw itong papatayin. Mabilis na umatake si Pigidak at napunta sa harap ng dalawang ito. Mabilis niya itong sinampal ng malakas ng sabay na halos nawala ng malay. Nagulat dito si King Jaizok dahil ito daw ay mga duwende. Tinatanong niya pa na ang mga duwende daw ba ay sobrang mga delikadong nilalang. Hindi naman sumang-ayon dito si Doro. Ito daw ay mukhang kakaiba. Ginising ni King Jaizok ang isang duwende at tinatanong kung bakit daw sila inaatake nito. Nang magising ito, sinabi niya na magmadali ito na tumakbo. Nagtanong lang si King Jaizok kung ano daw ang ibig sabihin nito. Ang lahat daw ng mga duwende sa minahan na ito ngayon ay nawawala sa kanilang sarili at nagiging bayulante. Ang lahat daw ng pumasok dito sa minahan ay namamatay. Habang nakatingala, tinanong niya ang duwende kung paano daw ito nakabalik sa kanyang pag-iisip. Sa tingin niya, ito daw ay dahil sa nakatanggap siya ng isang malakas na pag-atake. Napangiti dito si King Jaizok kung ganun daw ito ay isang madaling paraan. Isa daw itong physical na therapy. Sinigawan niya ang lahat na pumunta daw sa kanya at tinutuyan niya ito na tinawag niyang mga baliw na matatandang duwende. Umuungol ang lahat ng ito habang naglalaway na sumusugod at sinasalubong nila King Jaizok. Ginamit ni Pigidak ang kanyang magic missile na tumama sa maraming duwende. Si Doro naman ay ginamit niya ang kanyang pagkagat sa mga ulo nito. Sa kabilang banda, si King Jaizok naman ay ginagamit ang kanyang robot punch. Natutuwa si King Jaizok sa kanyang nakikita na nakikipaglaban si Doro ng maayos. Habang sinasabi niya ito na huwag daw ibababa ang kanyang depensa. Ngunit sa likod niya ay isang duwende ang sinusubukan na atakihin siya. Ngunit sabay sila ni Pigidak na inatake ito. Nagulat si King Jaizok ngunit lumawak lang ang ngiti ni Pigidak. Pagkatapos, naghiwalay silang dalawa ng direksyon para atakihin pa ang ibang mga duwende. Sa kabilang banda naman, ang duwendeng naunang bumalik sa katinuan ay sinasabing tigilan ang ginagawa nilang kaguluhan. Nag-aalala siya na baka magising daw ang halimaw. Ilang saglit lang, pagkatapos niya itong sabihin, ay nagkaroon ng isang malakas na pagsabog na lumabas ang isang kamay ng halimaw sa pader na kinagulat nilang lahat. Lumabas dito ang isang halimaw na may tatlong mata. Tinatanong ni King Jaizok si Doro kung ano daw ito. Hindi daw ba niya alam kung ano ito? Nagpakawala ng malakas na hiyaw ang halimaw na kinagulat ni King Jaizok. Ito ay ang isang nabuhay sa pamamagitan ng sumpa, ang zombie dragon na may SSS class boss master na ang pangalan ay Vengeful Ragdoll. Nabuhay bilang isang patay ng walang anumang rason at kahit katalinuhan. Ito ay naging isang nilalang na nabubuhay para sa paghihiganti. Inatake nito si King Jaizok ngunit nagawa niya itong ilagan. Habang tumatakbo, tinatanong niya kung bakit siya lang daw ang hinahabol nito. Habang tumatakbo, tinutuyan ni King Jaizok ito. Gamit ang kanyang pala, pinalabas nito si Granturis. Biglang nagulat dito ang halimaw dahil sa nakita niyang ulo sa harapan niya. Nagbigayan sila ng parehas na malakas na atungal at nag-cheer dito si Doro. Ngunit, natigilan ang halimaw sa kanyang nakikita na may pagtataka. At bahagyang lumipad ang ulo ni Granturis. Ganun pa man, sinira ng halimaw ang elisi nito at kinagat ng halimaw. Habang sinasabi ni Granturis na siya daw ay nahihilo, sabi ni Doro, ito daw ay hindi makagalaw. Kailangan daw nito ng katawan. Sagot naman ni King Jaizok, hindi daw niya kayang gawin ang bagay na ganoon na hindi naman nag-e-exist. Ngunit bigla siyang natigilan at may naalala. Tinignan niya ang kanyang sistema na pwede niya daw magawa ito. Biglang nagliwanag ang ulo ni Granturis at sinasabi sa sistema na ang Bone Maker Legendary Rare ay nagawa. Nagulat dito ang halimaw sa kanyang nakikita. Dahil si Granturis ay nabuo bilang isang Skull Granturis. Inatake ito ni Granturis gamit ang kanyang ulo at pinatalsik ito gamit ang kanyang buntot. Sinigaw ni King Jaizok kay Granturis na tapusin na ito. Naglabas si Granturis ng isang bowl ang enerhiya sa kanyang bunganga na tinatawag na Skull Mecha po.
Pinakawalan niya ito na direktang tumama sa halimaw na halos maglaho ito. Namangha dito ang lahat ng nakakakita. Kahit si King Jaizok ay natutuwa sa nangyari. Sa kabilang dako, sa labas kung saan may nakatanaw sa nangyari, sinasabi ng lalaki na natalo daw ito. Ano daw ang kanilang gagawin? Tanong nito sa kanyang master. Tumahimik lang ito at nilamukos ang papel. Ngayon daw, wala na silang magagawa. Ang kontrata daw ay wala ng visa. Ang lalaki kanina ay si assistant rin. Ang isa naman ay ang loan shark heart hater. Sinasabi pa nito na tawagan ang tanga. Sa naganap na pagsabog, nagmistula itong isang bulkan. Sa loob nito, ang lahat ng duwende ay humahanga kay Gran Turis. Ngunit ang mata ng halimaw ay nananatiling natitira. Iniisip ng duwende na pinamunuan daw sila ng katulad nito. Sabi pa ng isang duwende, ito daw ay nakakahiya. Habang silang lahat ay nakatingin sa natitirang mata ng halimaw. Tinatanong ni King Jaizok si Doro kung meron daw ba siyang nakita na kahit ano dito. Sagot ni Doro ay wala. Ito daw ay nakakapagtaka. Maaring merong ibang mga halimaw na kanyang hindi kilala. Hindi pa daw siya nakakita ng ganito dati. Sabi ng isang duwende, bigla na lang daw nagpakita sa minahan ang halimaw na ito. Narinig daw niya ang usapan na niligtas daw sila. Nagpasalamat ito. Ito ay ang Mindkeeper na si Kim, ang nag-aasikaso dito sa lugar. Nagpakilala rin dito si King Jaizok. Ito daw ay ang tamang pagkakataon para magtanong sa kanya bilang isang duwende. Tugon naman ni Kim, kahit ano daw na katanungan. Ito naman daw ang kanilang tagapagligtas. Pinakita nito ang kanyang pala at nagtatanong kung alam daw ba nito kung saan gawa ito. Sinuri naman ito ni Kim at sinagot niya na wala daw siyang alam tungkol dito. Kung iisipin daw, meron itong mga mineral na hindi niya kilala. Ito daw ay kahanga-hanga. At pagkatapos ay aalis na daw sila habang daladala nito ang pala. Nagalit dito si King Jaizok at sinabunutan nito ang matandang duwende. Hinihingi nito ang kanyang pala. Pagkalipas ng ilang minuto ang lahat ng mga duwende ay nagtitipon-tipon na namamangha sa nakikita nilang ginagawa ni King Jaizok. Tinaas ni King Jaizok ang kanyang pala at sinasabing tingnan ang kanyang nagawa. Nakakagawa daw siya ng mga ganitong bagay. Wala daw ba talagang nakakaalam kung anong material ito? Wala namang naisagot ang mga duwende. Namangha lang sila sa kanilang nakikita at hinihingi ng mga ito ang pala sa kanya. Nadidismaya naman si King Jaizok na kahit ang mga duwende daw ay hindi alam ang materyales kung saan gawa ang kanyang pala. Tanong ni Pigidak kung ano na daw ang gagawin nila ngayon. Tinanong ni King Jaizok si Pigidak kung saan daw ang pinakamagandang lugar para makakuha ng impormasyon dito sa kabilang mundo. Tugon nito, maaring ito daw ay sa starting plaza kung saan makikita ang mga bagong gumagamit sa laro. Napaisip dito si King Jaizok at inalala niya ang mga oras na nagsimula siya sa larong ito. Hindi daw siya doon nagsimula. Nalipat na ang eksena sa starting plaza kung saan maraming tao ang abala sa paligid na nagtitinda. Tinatanong si Rim kung ang tanga daw ay hindi pa dumarating. Sagot nito na sinabi daw na darating ito pagkatapos niyang matapos ang lahat ng kanyang mga quest. Sinabi ni Heart Hitter na gumagawa daw ito ng mga bagay sa sarili nitong pamamaraan. Sa kanilang dinadaanan, ang lahat ng tao ay nagulat sa kanilang nakikita sa isang tao na may pinapakitang ulo ng isang dinosaur na nagpapalabas daw ng isang malakas na sandata na lumalabas sa bibig. Ang halimaw daw ay kamukha nito. Ito daw ay sobrang malakas, kung hahayaan daw nila ito, ang ibang mundo daw ay magiging basurang lupain. Sinasabi pa niya na kailangan daw nila itong labanan ng magkasama. Ang grupo daw ni Yohohin ay nangangailangan ng tulong. Tanong pa ng isa, talaga daw bang ito ay malakas? Tumawa lang dito si Heart Hater sa kanyang narinig. Ang lahat daw ay nakikita niyang masigla. Natigilan siya sa kanyang paglalakad nang may sumigaw sa pangalan ni Yohohin at tinatanong kung sigurado daw ba ito dito sa kanyang sinasabi. Ito daw ay maaaring masaya. Isang grupo ng mga kalalakihan ang naglalakad patungo sa kanya. Isang grupo ng militar na kinagulat ng lahat na ang baluti daw nito at pagkakatugma ay isang Royal Palace Guard. Ito ang Divine Guild. Sa kabilang dako naman na may pulang kapote na may puting cross ay ang elite group ng 10 pinakamalakas na Holy Knight na tinatawag na Crossline Guild.
Sa kabilang dako naman ay may mga grupo rin na dumating. Ang Royal Court Strongest Magician na grupo. Ang Holy Land Guild. Mayroon pang isang dumating na grupo. Ito daw ang Thief Guild. Ang kilalang Thief Guild na Wolbiden. Nang pamesto na ang mga guard, may isang babae sa gitna nito na naglalakad, ang pinakamalakas na guild, ang Justice Guild. Sinasabi nitong babae na ang 5 guild na nagsama-sama na tinatawag na World Guild Alliance ng Another World Branch. At bilang leader, siya ang mag-uutos. Ang babae ay ang World Guild Alliance, Another World Branch, commander na si Miss Hank. Ituro daw sa kanila kung nasaan daw ang halimaw na ito ngayon na. Nalipat ang kwento kung saan tinatanong ni Doro kay King Jaizok kung magla-logout daw ba ito. Sumang-ayon siya dito. Kailangan daw niyang magpahinga at babalik siya. Sa kanyang pagbabalik ay pupunta daw sila sa starting plaza. Tugon ni Doro, ito daw ay mukhang maganda. Sabi ni King Jaizok, ang matanda daw ang magtuturo sa kanila. Tinanong niya ito kung okay lang daw itong umalis dito. Sagot nito, matagal na daw siyang hindi nakakalabas dahil sa halimaw. Gusto daw niyang uminom at magsaya. Tinutuya naman ito ni Doro at isa daw itong kawawang matanda. Nakita ni King Jaizok ang dala nitong bag. Tinanong nito kung anong meron dito. Sagot ni Kim, ito daw ay ang Diamondium ore. Ibebenta daw niya ito sa plaza. Magkakaroon daw siya ng pera dito. Tanong ni King Jaizok, bakit naman daw? Ito daw ay ang pasasalamat para sa pagligtas sa kanila. Natuwa naman dito si King Jaizok at tatanggapin daw niya ito. Kung ganoon daw, magkita na lang daw sila ulit. Habang pinindot nito sa kanyang sistema ang logout, habang unti-unti itong naglalaho, sinabihan nito si Piggy Duck na siya na daw ang bahala dito. Nagpaalam sa kanya ang lahat ng mga duwende. Mag-iingat daw ito. At nagpahabol pa ng pasasalamat sa pagligtas sa kanila. Bumalik din daw ito agad. Sumang-ayon dito si King Jaizok at magkita na lang daw sila ulit. Sinasabi sa sistema na siya daw ay nag-logout na sa laro. Bumalik na siya sa kanyang tunay na mundo na nakahiga sa kanyang higaan. Nang tinanggal niya ang VR sa kanyang mata, nadidismaya siya sa kanyang nakikita sa kapaligiran niya. Sa tuwing babalik daw siya, ang katotohanan daw ay para sa kanya ay mahirap. Biglang tumunog ang kanyang tiyan. Nagugutom na siya. Pagkalipas ng ilang sandali, makikitang kumakain na siya. Habang nakatingin sa kanyang telepono, sinasabi dito na ang weekly game na susunod na problema. Ngayon, balita ay tungkol sa Chronolife, Another World ulit. Ang pambihirang material ay nakakaranas ng isang kagipitan na nagre-resulta ng isang ingay. Sinasabi ni King Jaizok, ito daw ay mataas ang bilang ng manunood. Sinasabi pa sa kanyang telepono na ang material ay ang Diamondium. Nagulat dito si King Jaizok sa kanyang narinig. Ang Diamondium ay hindi nakikita sa market ng halos isang buwan. Ang kakulangan daw sa Diamondium ay nagpapatuloy sa loob ng isang buwan. Ang Great Merchant Riot ay nagtalaga ng presyo ng 10 ulit kumpara sa orihinal na presyo. Naalala ni King Jaizok ang Diamondium na pinakita sa kanya ng duwende na nais nitong ibenta. Ito daw pala ay sobrang mahal. Nagpatuloy na sinasabi sa kanyang telepono na ang kasalukuyang presyo sa merkado ng Diamondium ay 100 million won kada kilo. Halos mabuga ni King Jaizok ang kanyang kinakain dahil sa kanyang narinig. Nagtataka siya at hindi makapaniwala na ang halaga nito ay 100 million kada isang kilo. Nalipat ang eksena sa isang bahay. Nagagalit si Rin na nagtatanong kung bakit hindi daw ito dumating. Pinapahinahon naman siya ni Heart Heater at uminom daw muna ito ng tea. Halos kinakagat na ni Rin ang kanyang daliri sa pag-aalala dahil ang hinihintay daw nila ay sobrang late na. Gumagalaw daw ang mga ito bilang isang grupo. Tinatanong pa niya ito kay Heart Heater kung paano kung hindi daw ito darating. Hindi naman sumang-ayon dito si Heart Heater at sinasabing darating ito. Dahil nagagalit daw ito na matalo kesa mamatay. Ito daw ang numero 1 na tanga dito sa mundo. Habang humihigop siya ng kanyang tea, nagulat siya nang may nagsalita na hindi daw siya maginoo. Nalipat ang eksena sa starting plaza kung saan may isang karakter na kilala ng sistema na nasa ranggo 1 at sinasabi na ito ay may antas 10 na mandirigba ay pumasok. Sinabi pa nito na siya daw ay nakabalik na.
Bumalik sa isang bahay kung saan naghihintay si Heart Hitter at si Rin. Na dumating ang tanga na tinatawag nila. Binati ito ni Heart Hitter nang may ngiti sa mata at sinasabing matagal na silang hindi nagkita, antas 10 na magdirigma. Tanong naman nito kung ano daw ang ginagawa ni Heart Hitter. Narinig daw niya na namatay na ang zombie dragon. Gusto daw niyang makuha ang bastardong ito nang siya lang. Ano daw itong isang basura? Ito ay ang level antas 10 na mandirigma ng kabilang mundo. Ang Another World rank number 1. Sinasabi ni Heart Hitter na ang taong pumatay daw dito ay mukhang ang kumuha ng pagmamay-ari ng Nelven Mine. Naiinis naman na tinatanong ni Heart Hitter kung nakikinig ba ito sa kanya. Nakangiting sumagot ito na nakikinig siya. Ano naman daw sa ngayon? Papatayin daw niya ito. Pagkainom nito ng tea ay napaso ang kanyang dila. Ito daw ay sobrang mainit. Sinabi naman ni Heart Hitter ito daw ay ang bagong request, hinagis nito ang papel sa mukha nito. Hanapin daw niya ito kung sino ang nagmayari ng Nelven Mine, at ng Dark Highland. Pinakita sa papel na ito ang larawan ni King Jaizok. Nalipat ang eksena sa loob ng Nelven Mine kung saan ang lahat ng mga duwende ay abala sa kanilang mga ginagawa. Nagulat sila nang mayroong nagliwanag sa kanilang paligid. At ito pala ay si King Jaizok na bumabalik sa laro. Natuwa dito si Doro at sinasabing bumalik na daw ito agad. Niyaya na nito si Doro na pupunta na sila sa starting plaza. Nagtatakang tanong naman ng matandang duwende kung bakit daw ito bumalik ng mabilis. Siya daw ay natutulog pa. Nagtatakang tanong ni King Jaizok, ang kasuotan daw ba nito ay para sa pantulog? Tinatanong niya sa matandang duwende kung ang diamondium daw ba ay ligtas. Ito daw ay nasa kanyang bag. Ang lahat daw ay magmadali. Iiwan daw niya ang mga ito kung ito daw ay mga mahuhuli. Nagtatakang tanong naman ni Doro kung bakit daw ito nagmamadali. Si Piggy Doc naman ay tumatawa kung ito daw ba ay okay lang. Bilang isang kagaya niya na magbabantay sa minahan. Sumang-ayon dito si King Jaizok. Ito daw ang tamang tao para dito. Ito daw ay isang importanteng pamamaraan ng puntos. Kaya kailangan niya ng isang matalino at malakas na magbabantay dito. Malugod naman daw na pangangasiwaan ito ni Piggy Doc. Lumapit ito kay King Jaizok na bumubulong ng tanong kung ang presyo daw ng diamondium ay tumaas ng sobra. Nagtatakang tanong ni King Jaizok paano daw nito nalaman. Ang pagiging malapit sa Dark Highland ng matagal, alam daw niya na ang diamondium ay kakaiba, pambihira. Gusto daw ni King Jaizok na i-transport ito ng buong pag-iingat. Sabi din ni Piggy Doc, ang pagbabantay daw ay isa din sa mga importante. Kailangan daw niya ng matibay na transportasyon. Sabay nilang tiningnan si Gran Turis. Pagkatapos, makikita ang ulo ni Gran Turis na naging isang sasakyan, at sinasabi ni King Jaizok bakit daw siya namumblema. Kailangan daw lang naman niyang tanggalin ang ulo ni Gran Turis ulit, gamit ang mga gulong. Ito daw ay sobrang mabilis, hindi daw ganito kaganda ang dating Gran Turis. Samantala, pinagsisigawan naman ng ulo na Gran Turis na ibalik ang kanyang katawan. Biglang may isang palaso ang lumipad patungo sa kanila na tinamaan ang ulo ni Gran Turis na nagkaroon ng pagsabog. Nagulat sila na nagtatanong kung anong nangyayari. Ito pala ay kagagawa ng leader ng guild. Masaya pa nitong sinasabi na nahuli daw niya ito. Habang nasa itaas ng bundok, sinasabi nito na napapalibutan daw niya ang mga ito sa bukas na lugar. Kaya kailangan na daw nilang simulan ito. Naghanda ulit ito ng isang pana na may pampasabog at sinasabing sisimulan na daw nila ang buong pag-atake. Nagpakawala ito ng isang firework sa kalangitan na isang hudyat para sa lahat ng mga kasama nito. Sinasabi pa ng isang lalaki na ipapakita daw nila ang kanilang samahan ay mas maganda kaysa sa orihinal. Ito ay ang Divine Guild Another World Branch Master. Ang isa naman ay nagsasabi na mukha daw itong katawa-tawang halimaw. Kukunin daw niya ang mata nito. Ito naman ang Cross Guild Another World Branch Master na si Son Young. Sa kalangitan naman sinasabi ng isa na maghanda daw sila sa kalaban mula sa langit na nagpapagawa sa kanila na hindi kailangang gawain. Ito ay ang Holy Land Guild Another World Branch Master na si Babidi Babidibu. Sa kabilang dako naman tahimik lang nakabantay ang Hualbinden Guild Another World Branch Master na si Gion.
Tumalon dito ang leader at sinasabi sa lahat ng mga grupo na manatili sa kanilang mga posisyon ng maayos. Habang siya ay tumatalon papunta dito kasama ang kanyang mga kasamahan. Ito ay ang Justice Guild Another World Branch Master na si Miss Hawk. Halos napalibutan na ang ulo ni Gran Turis ng buong Alliance World Guild Alliance at naghudyat ng pag-atake. Nagtatakang tanong naman ni King Jaizok kung sino daw ang mga taong ito. Nag-aapoy siya sa galit. Ito daw ay isang sepresang pag-atake at sinabihan niya si Gran Turis na gumawa ng atake na Mecha Beam. Habang naghahanda ito ng pag-atake, natutuwa naman dito si Miss Hawk na sinasabing nagsisimula na ang kanilang laban. Kaya kailangan na i-activate ang kanilang Plan A. Nagulat dito si King Jaizok dahil nagawang ilagan ng mga ito ang pag-atake ni Gran Turis. Sumugod ang mga ito sa gilid at sinasabihan ang mga kasama nito na huwag lang tumayo sa harapan. Kunin daw ito. Iniisip naman ni Babidi Bob Idibo na ang lahat daw ng impormasyon ay hindi mali na sinabi ni Yohahin. Nandito rin pala si Yohahin na sumisigaw na ito daw ay ang halimaw at tumalon para atakihin ang ulo ni Gran Turis na sinasabing ito daw ang kanyang paghihiganti. Hindi daw nito makakayanan ang puwersang ito. Ngunit nagulat siya nang nakita niya sa kabila ng mata nito ay may tao, galit na nakatingin sa kanya. Pagbukas ng bintana ng matang ito ay naipit si Yohahin. Nagulat ang lahat na isa pala itong gumagamit. Iniisip ni King Jaizok habang nagagalit, ito daw ay ang mga magnanakaw ng Diamondium. Nagsagawa ito ng pagsipa at lumabas ang robot na paa habang sinasabing hindi niya ibibigay ito. Tanggapin daw ang kanyang jet kick. Pinagsisipan nito ang lahat ng mga tao sa paligid. Nagtatakang tanong naman ni Babidi Bob Idibo kung anong klaseng personalidad daw ito. At tinatanong din ng Master ng Divine Guild kung ano daw ang sinasabi nitong Diamondium. Sinasabi naman ni Gion na hindi na daw mahalaga ang sinasabi nito dahil nagpalitan na daw sila ng mga pag-atake. Hindi na daw kailangan ng rason. Sumang-ayon naman dito ang lahat. At sinasabi ni Miss Hawk na ang taong ito ay sa ngayon ay kanilang kaaway. Nagulat dito si King Jaizok sa kanyang narinig. Sinasabi ni Babidi Bob Idibo na ihanda nito ang sarili. Sabay-sabay na umatake ang 5 master na ito patungo kay King Jaizok. Ngunit biglang may dumating at ginamit ang kanyang kasanayan na First Sword Style Moonlight Flash na nagawang hiwain ng pira-piraso ang mga lumulusog kay King Jaizok na kinagulat nilang lahat. Biglang lumapag sa harap ni King Jaizok ito, at tinawag siya nito na Paula. Tinanong siya kung ito daw ba ang kumuha ng may-ari ng minahan. Sagot ni King Jaizok kung ganun ano naman daw. Dinikit nito ang espada sa Paula ni King Jaizok at sinasabing ito daw ang kanyang customer. Sasamahan daw niya ito ng ligtas. Ang lahat ay natatakot sa kanilang nakikita. Hindi nila makita ang kanilang kalaban kung nasaan. Ito pala ay nasa ere at biglang lumusab sa kanila at ginamit nito ang kasanayan na Moonlight Sword Tornado. Nagkaroon ng isang apoy ng ipu-ipo sa kanilang harapan. Tumawa dito ang antas 10 na mandirigma. Tinutuya nito ang World Guild Alliance. Mas mukha daw itong nakakaawang mundong samahan. Dahil sa kanilang narinig, umatake dito ang lahat. Ngunit walang kahirap-hirap na iniilaga nito ang bawat pag-atake. Pagkatapos, naghanda ito ng kanyang kasanayan na tinatawag niyang Hellfire. Naglabas ng malakas na apoy na nagpatumba sa maraming kalaban. Habang si King Jaizok ay parang nanunood ng isang palabas na nakaupo sa ulo ni Gran Turis. Namamangha dito si King Jaizok. Ito daw ay sobrang malakas. Ang matanda daw ba ang nag-request nito? Hindi daw, sabi ng matandang duwende. Ito daw ay ang antas 10 na mandirigma. Tahimik itong pinagmamasdan ni King Jaizok habang inuubos nito ang mga kalaban. Kung iisipin daw niya, kung lalabanan daw nito ang Maniokis, maari daw kaya itong manalo. Habang napapaisip siya, sa likuran nila, ang grupo ni Yohahin ay nagtatago. Sinasabi ni Grace na ito daw ay imposible. Kahit na daw ang Guildmaster ay natalo, paano daw sila dito mananalo? Sinasabi naman ni Peach na ang may pulang buhok na lalaki ang may gawa ng lahat ng ito. Kailangan daw nilang makaganti sa huling pagkakataon. Sabi naman ni Puckster, interesado daw siya sa Diamondium. Gagawin daw nila ito sa pagbilang nila ng 3. Ngunit hindi pa sila nagsisimula.
Nagbilang si King Jaizok ng malakas na isa habang bumababa sa tabi nila na may nakakatakot na pagmumukha. Pagkalapag niya dito, nagulat ang lahat sa kanya. Sinasabi pa ni King Jaizok na pagbabayarin daw niya ang mga ito. Susubukan daw niya ang kanyang robot punch. Nagulat dito ang antas 10 na mandirigma dahil nagkaroon ng pagsabog sa likod ng ulo ni Gran Turis. Napatawa na lang ito at sinasabing hindi na daw ito masama. Pagkatapos, tinawag nito si King Jaizok na kanyang customer habang naglalakad patungo sa babae na si Miss Hawk. Nagpasalamat si King Jaizok sa pagtulong daw nito sa kanya. Makikita ang babaeng si Miss Hawk ay gumagalaw na parang uod sa lupa habang sinasabi ni antas 10 na mandirigma na ginagawa lang daw niya ito para sa pera. Natatawang iniisip ni Miss Hawk na gagamitin daw niya ang pagkakataon na ito para makatakas. Ngunit hindi niya namalayan na nakarating siya sa harapan ng dalawa. Pagtingala niya ay nagulat na lang siya. Nalipat na ang eksena kung saan ang ulo ni Gran Turis ay nagpatuloy na sa paglalakbay at ang babae na si Miss Hawk ay humihingi ng kanilang atensyon. Sinasabi pa nito na hindi niya daw alam na meron itong mga diamondium. Pumunta lang daw sila doon para matalo ang halimaw. Hindi naman naniwala dito si King Jaizok sa mga sinasabi nito. Naalala nito ang mga sandaling sinasabi ni King Jaizok na mga magnanakaw daw sila ng diamondium. Habang iniisip ay nagkaroon ng kakatuwang pagmumukha si King Jaizok. Sabi naman ni Doro, ngayon daw ay naiintindihan niya ang lahat. Sinabi din ng matandang duwende na ang balita ay kumalat na sa lahat ng dako. Sa galit ni King Jaizok ay pinatitigil niya ito sa mga sinasabi nito. Iniba niya ang usapan at tinawag niya ng mister at meron siyang katanungan dito. Sagot naman ito, gusto daw ba nitong mamatay? Tawagin na lang daw siyang Mr. Antas 10 na mandirigma. Tanong ni King Jaizok kung alam ba daw ng kanyang kliyente na meron silang dalang diamondium. Tumawa lang dito ang Antas 10 na mandirigma. Kung sa tingin daw ba nito na ililigtas siya dahil sa gwapo daw ito daw ay hindi libreng paggawa. Ang ibig daw bang sabihin ay alam daw ng mga ito. Ito daw ay mas lalong hindi ka panipaniwala. Maaaring kunin daw ito ng lalaking ito ng puwersahan sa kanya. Isa daw itong kakaiba. Sa likod naman niya ay nagsusumamo, si Miss Hawk na pakawalan siya. Kung ganun daw, sabi ni King Jaizok, ay una daw ay makipagkita daw ito sa kanila. Pagdating nila sa starting plaza, namangha dito si King Jaizok, ngunit natigilan siya nang makita niyang maraming kalaban sa kanilang harapan na naghahandang atakihin sila. Tinatanong siya ng mga ito kung ito daw ang sumira sa kanilang alliance na puwersa. Tugon niya, ano naman daw. Narinig daw nila sa kanilang commander kung ano ang ginawa nito. Hindi daw nila hahayaan na makapasok ito dito. Ngunit inawat sila ni Miss Hawk at sinasabi na ang taong ito ay ang kanilang bisita. Isang bisita ng kanilang alliance. Tretuhin daw nila ito ng may respeto. Nagulat ang lahat at nagtatanong kung ano daw ang sinasabi ng kanilang commander. Inatake daw sila nito. Sagot ni Miss Hawk, sila daw ang unang umatake. Ang lahat daw ng ito ay hindi pagkakaunawaan at ngayon ay nalinas na. Inalalayan na nito si King Jaizok at sinabing magpapatuloy na daw sila. Habang binubulong ito na tumupad daw ito sa kanyang pangako. Na sinabi nito na bibigyan daw siya ng diamondium para maiwasan ang anumang problema. Sumang-ayon naman dito si King Jaizok. Kung ang schedule daw ay naging maayos ay subukan daw nitong tignan ang mga guild member nito. Sagot ni Miss Hawk na wag daw ito mag-alala tungkol dito. Pagpasok nila sa loob ng syudad, namamangha si King Jaizok sa kanyang mga nakikita. Lalo na sa mga pagkain na kanilang dinadaanan. Tuwang-tuwa naman si Doro habang hawak-hawak niya ang isang lobo. At pinapakita ang isang stick na tinatawag na UP skewers na pagkain na paborito daw ng mga kasamahan ni Antas 10 na mandirigma. Subukan niya daw tikman ito. Dahil sa sobrang sarap nito ay namumula ang pisngi ni King Jaizok at halos hindi siya makapaniwala sa sarap ng lasa nito. Maya-maya pa ay naubos niya na ito. Naiiyak siyang iniisip na ngayon lang daw niya nalaman ang masarap na ganito. Halos nawala daw siya ng kalahati sa laro na ito. Ngunit sabi naman ni Doro, okay lang daw ba na mag-aksaya sila ng oras ng ganito? Saan daw nila ibebenta ang diamondium? Nadismaya naman ang tatlo sa kanilang narinig.
Ito daw ay isang malaking abala. Iniisip naman ni Doro kung bakit daw ganito ang mga tao. Biglang may nagsalita na kailangan daw niyang makilala ang kliyente na nag-utos para iligtas siya. Sumang-ayon naman dito si King Jaizok, ngunit nagulat siya na iba pala ang nagsalita. Ito ay nasa tabi na nila. Nakangiti ito na sinasabing lubos siyang masaya na nakilala niya ito. Siya daw ang nag-request sa antas 10 na mandirigma para siya ay dalihin dito. Pinakilala niya ang kanyang sarili na siya daw ay si Heart Hater na nakikipagkasundo sa mga utang at iba't ibang bagay. Nagulat na nagtanong si King Jaizok kung ito daw ba ang kanyang kliyente. Sagot nito na narinig niya na dumating daw ito. Ngunit dahil hindi daw ito pumunta sa kanilang tagwan, pumunta daw siya dito ng direkta. Tinawag nito ang antas 10 na mandirigma at sinabing hindi daw nito tinignan ang request hanggang sa huli. Sagot nito, ano daw ang paki niya? Ang mahalaga ay dinala daw niya dito ito. Sabi naman ni Heart Hater, okay na daw ito. Ang rason daw na ginawa niya itong mapalabas dahil, hindi nito natapos ang kanyang sasabihin dahil sinabi ni King Jaizok na tama daw ba na gusto nitong bilhin ang kanyang diamondium. Nakangiting sinabi ni Heart Hater na ito daw ay isang tao na hindi nakakaintindi. Ang kanyang kondisyon daw ay, hindi na natuloy nito ang sasabihin ng magkaroon ng isang pagyanig sa kanilang paligid. At iniisip ni King Jaizok na ito daw ay isang paggalaw ng lupa. Habang ang lahat ay nabibigla, si Heart Hater ay natutuwa na parang alam niya kung sino ang darating. Sinasabi niya pa na ito daw ang dahilan kung bakit gusto niyang makipagkita sa kanilang tagwan lang. Dahil ang may nagmamay-ari ng Great Golden Throne ng Chronolife Great Merchants ay darating. Ito ay ang Slot Riot. Nagulat ang lahat sa kanilang nakikita na ito daw ay ang Slot Riot na isang NPC ng Chronolife main server. Nagtaka sila kung bakit daw ito naririto sa ibang mundo. Iniisip naman ni King Jaizok na maaaring ito ay isang sikat at meron daw itong isang malaking trono na halos parang isang higanti. Pagbaba nito sa lupa, pinapakita ang itsura nito na halos nakahubad ang pangitaas na damit na isang bata. Halos hindi makapaniwala sila sa kanilang nakikita. Si Doro at ang matandang duwende ay naaakit sa itsura nito. Nagbuntong hininga ito at sinasabing gagawin lang niya ito ng maiksi. Tinawag niya si King Jaizok na ibenta daw sa kanya ang mga diamondium. Ngunit nagsalita si Heart Hater at sinasabing malugod niyang nakita si Lord Riot at humihingi siya ng paumanhin tungkol sa diamondium na siya daw ang nauna. Hindi pa siya tapos sa pagsasalita ay pinatatahimik na siya nito. Nagtatanong ito, kung ito daw ba ay si Heart Hater na tuso at isang ahas na gaya ng kanyang nakakaawang amo. Sino daw ang nagutos nito ng mababang pagpulot ng linya? Tinawag nito si Lord Riot. Huwag daw nitong insultuhan ang kanyang boss kung ayaw daw nitong mamatay. Sabi naman ni Riot, gaya daw ng sabi-sabi, ito daw ay walang galang. Nais ba nitong ipakita niya ang pagkakaiba ng kanilang antas? Naghahanda na ang dalawa para sa kanilang laban. Habang nagtititigan, ay biglang pinatigil sila ni King Jaizok. Sila daw dalawa ay nais bumili ng kanyang item at kailangan daw niyang ibenta ito. Habang nakangiti na may iniisip na siya daw ay maswerte. Ang pagkompetensya daw ay nangangahulugan ng pagtaas ng halaga ng produkto. Kung ganun daw sa kanyang mga customer, magkano daw ang plano nilang alok sa kanya? Nagulat ang dalawa sa kanilang narinig kay King Jaizok kung magkano daw ang plano nilang alok sa kanya. Nag-aalalang tanong ni Miss Hank kay King Haisok kung nakikipagtawaran daw ba ito kay Riot, ito daw ay isang anghel. Ito daw ay sobrang sikat dahil nagdadala ito ng banal na parusa sa mga hindi niya nagugustuhan. Sagot ni Riot, ito daw ay isang pagkakamali. Siya ay isang anghel ngunit isa din daw siyang mangangalakal. Hindi daw siya mawawala ng credibility sa pamamagitan ng pag-atake sa isang kasosyo sa kalakalan. Sinabi pa nito na kung wala daw tiwala si Heart Hater sa tawaran ay umalis na daw ito. Tugon nito, hindi daw yun kailangan. Kung nilapitan daw niya ito mula sa pananaw ng negosyo, ay siya din daw ay wala daw ganang makipaglaban. Pagkatapos, kailangan daw ba nilang lumipat sa mas magandang lugar para mag-usap? Pinatunog nito ang kanyang daliri at may lumabas na nilalang sa itaas ni King Jaizok at akmang kakainin siya. Nagulat dito si Doro at sinasabing kinain daw ang kanyang master. Ngunit hindi naman ganun ang nangyari.
Nasa bungad lang siya ng bunganga ni Graber, ang transportasyon ni Heart Hater. Nagtatakang tanong ni King Jaizok, ano daw ito? Isa daw ba itong aso? Sagot ni Heart Hater, ito daw ay isang dragon. Maglakbay daw siya ng komportable dito. Tanong ni Heart Hater kay Riot kung sasama daw din ba ito. Sagot nito, huwag daw siyang itong gawing katawa-tawa. Sabi pa ni Heart Hater, ang iba din daw ba ay sasama tama. Kinain din nito ang lahat ng kasama ni King Jaizok kanina. At ngayon ay aalis na daw sila. Tanong ni Riot kung saan daw sila pupunta. Sagot nito, sa kanya daw taguan. Lumipad na sila ng mabilis at nagtatakang tanong naman ni Babidi Babidibo kung ano daw ang ginagawa ni Miss Hawk. Nalipat na ang eksena kung saan sa taguan ni Mr. Heart Hater, sinasabi ni King Jaizok na simulan na nila ang negosasyon. Sabi naman ni Heart Hater, ang lahat daw ng kasama nito ang magiging saksi at bantayan daw kung ang kalakaran ay nagsasagawa ng patas. Inasar naman siya ni Riot, gamit daw ang mga kasamahan bilang isang saksi dito sa kanyang sariling taguan ay mga tusong bagay lang daw ang gumagawa ng ganito. Nagtitigan na naman sila ng may galit sa isa't isa. Ngunit pinigilan naman ito ni King Jaizok, tumigil daw ito sa kanilang ginagawa. Tinanong niya ang mga ito kung magkano daw ang nais nitong bayad. Gawin daw nila ito ng marami. Galit na sinasabi ni Doro na gumawa daw ito ng direktang kahilingan. Sabi ni Riot kay King Jaizok kung alam daw ba nito na siya ang nagbigay ng halaga ng diamondium sa presyong 100 million. Nagulat dito si King Jaizok at inalala ang kanyang narinig sa kanyang telepono. Kung ganun, ito daw pala yon. At ano naman daw kung ganun? Sagot ni Heart Hater, ang diamondium daw ay nakukuha lang sa Nelven Mine. Ang presyo daw ay tumataas dahil na block ang pamamahagi ng minahan. Narinig daw nila na natalo nito ang zombie dragon at binuksan uli ang minahan. Sabi ni Riot na maaaring bumagsak na naman ang presyo nito. Nabahala dito si King Jaizok at sinabing kailangan daw ba niyang magpalabas ng isa pang halimaw. Nagalit dito si Doro sa kanyang narinig. Ito daw ay isang kabaliwan na pagsasalita. Tumawa si Heart Hater na nagtatanong kung kapaki-pakinabang daw ba ang pagbabante sa kanyang kasosyo sa kalakaran. Sinabihan niya si King Jaizok na huwag mag-alala dahil bibilhin daw niya ito sa mataas na halaga bago sumabog daw ang bula. Bibilhin daw niya ito ng 300 million gold kada kilo. Sabi naman ni Riot kung tinatakot daw ba siya nito. Gumagawa pa lang daw siya ng isang proposal. Meron daw siyang kapangyarihan para mapanatili ang presyo sa merkado. Kaya daw niyang bilhin ito ng 100 million gold para sa isang buong taon. Sinasabi naman ni King Jaizok na ang offer daw ni Heart Hated ay mabilis ang kita. At ang offer naman daw ni Riot ay pangmatagalang kasunduan. Kailangan daw niya ng maramihang kita sa mahabang panahon. Galit naman na nagtatanong si Doro kung ito daw ba ay isang corn artist. Gaano daw ito kawalang hiya? Maghinay-hinay daw ito. Galit naman na tinatanong ni King Jaizok kung bakit daw ito nagagalit. Ang mahabang kita daw ay makakabuti daw sa mga duwende. Galit naman na sinasabi ni Doro na huwag daw nitong subukang maging mukhang mabait sa ibang tao dahil sa pera. Nadidismaya naman si Riot at si Heart Hater sa kanilang nakikita. Sabi din ni Rin, ito daw ang pinakakatawa-tawang negosasyon na kanyang nakita. Sumang-ayon din dito ang antas 10 na mandirigma. Maari daw nitong kunin ang lahat ng gusto nito. Ang batang ito daw ay halos kapareho niya mag-isip. Tanong ni King Jaizok, bibilihin daw ba nila ito o hindi? Sagot ni Heart Hater, mag-uusap lang daw sila sandali. Nagtatakang sinasabi ni King Jaizok na nag-uusap lang daw ang dalawang ito na hindi siya kasama. Pagkatapos ay sumang-ayon na dito si Heart Hater. Bibilihin daw nila ito sa halagang 300 million gold para sa isang taon. Natuwa dito si King Jaizok at sinasabi niyang mayaman na siya. Ngunit, sila lang daw ang bibili ng diamondium. Kailangan wala na daw ibang bibili nito sa kanya. Na ang ibig sabihin, kailangan daw niya itong dalhin ng mag-isa. Kaya naman daw niya ito, tama ba? Sumang-ayon ang matandang duwende na kinagulat ni King Jaizok. Nagtatakang tanong ni Doro sa matandang duwende kung kaya daw ba nito nawala sila na maglakbay ng ligtas ng ganang layo, maari daw siyang atakihin ng mga may gusto rin ng diamondium.
Biglang napagtanto ito ng matandang duwende at nadidismayang umupo na lang sa gilid. Sinasabi ni Riot kung hindi daw ito magagawa ay wala daw pera. Sagot naman ni King Jaizak ay huwag na daw silang mag-alala. Kung meron daw siya nito, masusolusyonan na ang problema. Habang kinukuha niya ang pala, sinasabi nito na ang ligtas at mabilis na transportasyon kung ganun daw ang kaso, ito daw ay madali. Kaya daw ba nila makagawa ng isang riles at tren ng kargamento? Nalipat na ang eksena kung saan makikita ang grupo ni Yohin. Habang ang tatlo ay nagtatago sa bato, si Yohin ay nawawala sa sarili na nakaupo na naglalaway. Nababahala ang tatlo at sinasabing nawawala na daw ito sa tamang pag-iisip. Akala daw nila na isa daw itong boss ng halimaw ngunit isa daw pala itong gumagamit. At akala daw nila na sila daw ay malakas ngunit ito daw ay nasa isang kakaibang antas. Minsan naman daw talaga ay matatalo sila. Bakit daw ito nadidepress? Dahan-dahan silang lumapit kay Yohin at naririnig nila ang pag-ungol nito. Iniisip ni Yohin na ang lakas daw at karisma ng nakakatakot na pagmumuka ni King Jaizak. Sa wakas daw ay nakita daw niya ito. Ang unang karapat-dapat na kanyang kalaban dito sa ibang mundo na tinawag niyang kanyang karibal. Simula daw ngayon ito daw ang kanyang layunin. Nagtataka naman ang tatlo sa kanilang narinig. Niyaya na ni Yohin ang kanyang mga kasamahan. Hahanapin daw nila ito at lalabanan ulit. Ngunit sa ibaba ng bundok makikita ang isang anino ng isang halimaw at tumalon papunta sa kanila. Pagkalapag nito ay nagulat silang apat. Ito ay isang mukhang asong lobo. At sinasabi nito kung paano daw siya magtatanong. Nagulat si Yohin, ito daw ay isang asong lobo. Sumang-ayon dito ito. Tama daw ang sinabi nito. Ngayon, mga tao, hinahanap daw niya ang pinakamasamang halimaw. Isang kulay berdeng dinosaur na may malaking ulo. At ang pangalan daw nito ay Granturis. Nakita daw ba ng mga ito? Habang natatakot, tinatanong sa isipan ni Yohin ang berdeng dinosaur na tinutukoy nito. Maaaring ang tinutukoy nito ang kanyang karibal na Mecha Monster. Binunot nito ang kanyang espada at sinasabing ito daw ay halimaw. At sinabi nito na hindi pa niya ito nakikita. Habang nanginginig na hawak ang espada, sinasabi nito na hanapin daw ito sa ibang lugar. At umalis na daw ito dito. Ngunit sa isang iglap, inatake ito ng asong lobo na halos nawala ang kalahating parte ng katawan nito. Nagpatuloy itong nagtatanong habang labas ang dila, kung nakita daw ba nila ito. Sa sobrang takot, hindi sila makapagsalita at napasigaw na lang. Sinasabi ng asong lobo kung ganun daw ay mamamatay ang mga ito. Ito pala ay ang Another World Martial King na si Violent Xiaolong. Ang tagapamahala ng ibang mundong halimaw na may antas na goat ay si Granturis. Hindi naman ito tinanggap ni Violent Xiaolong na isa daw itong tanging butiki. Siya daw ang nababagay bilang tagapamahala ng ibang mundo. Kaya nagdeklara daw siya ng digmaan sa pamamagitan ng mga kasamahan nito, ngunit wala daw tumugon dito. Maaaring ang grupo daw nito ay hindi pa nakikita kung saan. Maaaring nagtatago daw ito dahil natatakot sa kanya o kaya naman baka daw namatay na ang mga ito na magkasama. Pinatay nito si Grace, nakagrupo ni Yohin, habang nag-iisip siya na baka daw si Granturis ay hindi na ang namamahala sa mga halimaw kailanman. Kung ganun daw, hindi daw ba alam nila ang mga ito? Tinatanong nito ang batang si Foxter na natatakot. Kung ganun daw ay magpaalam na ito. Nagulat si Xiaolong nang mayroon siyang naramdaman na paparating. Nailagan nito ang isang pag-atake at nagtatanong kung sino daw ito. Tumakbo ang batang si Foxter sa kanyang Master Seiya. Kasama nito si Master Gion. Nagmamadali daw silang pumunta dito. Ano daw ang problema nitong asong lobo? Maaaring ito daw ay kasamahan ng kulay berdeng halimaw. Nasaan daw si Miss Hawk? Nagulat dito ang asong lobo sa kanyang narinig. Inulit nito ang sinabing berdeng halimaw na kasamahan. Kung maaari daw bang sabihin sa kanya ang karagdagang mga detalye. Sumang-ayon naman dito si Master Seiya. Ngunit isang bunganga lang daw ang sasagot. Ito daw ay sapat na. Sinabi ni Master Gion kay Master Seiya na ang halimaw daw ay malakas. Tumugon naman dito si Seiya. Alam daw niya ito. Naghanda na sa pag-atake ang asong lobo.
Pinagpapawisan si Seiya sa paghahanda at nang tumulo ang kanyang pawis sa kanyang mata ay mabilis siyang inatake ng asong lobo na kinabutas ng kanyang katawan. Ginamit naman ni Gion ang kanyang kasanayan na tinatawag na Hualbinden Divine Wing Fist. Ngunit nagawa itong salagin ng asong lobo. Pinagsisigawan ng asong lobo na isa daw itong martial artist. Ito daw ay napaka-interesado. Bago pa man mamatay si Gion ay tinawag niya ang bata at sinabihan na tumakas na. Nagawa na ng asong lobo na patayin ang Master Gion at hinati sa gitna. Lalong natakot dito ang batang si Foxterre. Habang lumalapit ang asong lobo sa batang si Foxterre, sinasabi nito na hindi daw niya makontrol ang kanyang lakas para pumatay. Halos nanginginig at lumuluhan na si Foxterre sa takot. Sinasabi nitong asong lobo na ito daw ay nakakunot ang noo nang marinig niya ang tungkol sa halimaw. Sinabi pa niya na alam niya daw na mayroon itong alam tungkol dito. Paano daw niya ito pahihirapan para lang makuha daw niya ang sagot? Nalipat ang eksena kung saan dumating na sa labas ng starting plaza si Heart Hater at niluwan ng kanyang alaga si King Jaizok at mga kasama nito. Nagalit naman si Doro na sinasabing hinagis daw siya. Sabi naman ni Heart Hater na hanggang dito na lang daw ang paghatid niya sa mga ito. Ang Nelven Mine daw ay nasa direksyong ito. Habang tinuturo ang lokasyon, sinasabi nito na ito daw ay isang malawakang konstruksyon na proyekto. Paano daw niya ito pagpaplanuhang gawin? Sagot ni King Jaizok, siya na daw ang bahala. Good luck na lang ang tugon ni Heart Hater. Samantala, ang antas 10 na mandirigma ay tinawag siyang Paula. Magkita na lang daw silang ulit. Huwag daw itong susuko sa laro. Nagpaalam na siya sa antas 10 na mandirigma na nagtitigan muna bago umalis ito. Lumipad na ang alaga nitong dragon. Habang nakatingala ay nagtatanong si King Jaizok kay Miss Hawk kung bakit hindi pa daw ito umaalis. Sagot nito, hindi pa daw nito binibigay ang isang piraso ng diamondium. At hindi din daw siya aalis hanggat hindi siya nababayaran in cash. Tanong ni King Jaizok kung pinagtitiwala daw ba niya ito sa kanya. Gayunpaman, simulan na lang daw nila ang pagbuo ng Riles. Ngunit biglang may nagsalita at tinawag si Miss Hawk. Napalingon sila dito na may pagtataka kung sino ito. Namamanghang tanong ni Babidi Bu na magkasama pa rin daw ang mga ito. Sabi din ni Suyang na kasama nito, ano daw ang ginagawa ng mga ito. Tanong ni Miss Hawk, pagbaba ng mga ito, paano daw nila nalaman na nandito sila? Nakita daw nila ito sa plaza na kinakain ng Blue Dog at lumipad paalis. Ang aso daw ay lumilipad. Kaya daw sinundan nila ito. Tanong naman ni Suyang kung ano daw ang gulo na ito habang ngumiti. Sagot naman ni Miss Hawk, hindi daw ito gaya ng kanyang iniisip. Sabi naman ni Babidi Bu na hindi daw ito ang importante ngayon. Tinawag nito si King Jaizok na Paula, na mag-ingat daw ito. Siya daw ay naging isang target. Nagtatakang tanong naman ni King Jaizok kung ano daw ang sinasabi nito. 30 minuto ang nakalipas na sinabi daw ni Miss Hawk na nasa plaza sila. Ito ay ang lugar ng World Guild Alliance Revival Temple. Naglalakbay daw ito na kasama ang may hawak ng Paula. Sinasabi ni Seiya na tapos daw sila ng ganito dahil sinusubukan daw nilang iligtas si Miss Hawk. Sinasabi naman ni Babidi Bu na tapusin daw sabihin ito ang tungkol sa asong lobo. Sagot ni Gion, ang asong lobo daw nang marinig ang salitang halimaw, ang kalooban daw nito ay nagbago. Maaaring may hinahanap ito. Sabi ni Sohayong na maaaring ang robot na dinosaur na gawa ng may hawak na pala ang hinahanap nito. Sabi naman ni Seiya, ang problema daw ay ang asong lobo. Kapag nahanap daw nito ang halimaw, ay patuloy daw itong iikot sa paligid. Tinakot daw nito ang batang kasama nila Yuhahin para hanapin ang iba't ibang bagay. Kapag ito daw ay pumunta sa plaza, magkakaroon daw dito ng isang walang awang pagpatay. Nag-aalala daw si Gayen sa bata. Bumalik sa kasalukuyan at sinasabi ni Babidi Bu na ito daw ang kwento. Sinabi ni Doro kung ito daw ay isang asong lobo, maaaring ito daw ay si Violent Xiaolong. Nagtatakang tanong ni King Jaizok kung kilala daw ba niya ito. Ito daw ay laging tumitingin sa posisyon ni Granturis bilang isang namumunong halimaw. Nagdeklara din daw ito ng isang digmaan laban sa kanila kailan lang.
Tanong ni King Jaizok kung ikukumpara kay Granturis sino daw ang mas malakas. Sagot ni Doro na si Granturis daw ang malakas ngunit ang asong lobo daw na iyon ay isang martial artist na bihasa sa kasanayan. Tanong naman ni Miss Hawk kung ganun daw sino daw ang pinakadelikado sa dalawa. Sabi ni Miss Hawk bilang isang commander ng World Guild Alliance, inuutusan daw niya ito na magsama-sama ang lahat ng puwersa ng kanilang alliance at ilikas ang mga residente ng plaza. Sumang-ayon dito si Babidi Bab Idibu. Ngunit si King Jaizok ay nag-iisip. Tinanong siya ng matandang duwende kung bakit daw niya ito ginagawa. Tanong ni King Jaizok kung ang batang si Yohahin daw na kung sinabing nandito siya, maaaring ito daw ay natatakot. Ngunit hindi daw alam nito na nasa plaza siya ngayon. Hindi rin daw nito alam na ibebenta nito ang diamondium. Ngunit alam ba ng mga ito na maaaring ituro daw sa taong lobo sa plaza base sa isang pangangatwiran? Kung paano kung hindi daw doon, hindi sa plaza, ngunit ang lugar kung saan niya mga nakita ito. Hindi na nito natapos ang kanyang sasabihin nang may nakita siyang kulay asul na liwanag. Nagulat siya dito at iniisip niya ang Dark Highland. Naalala niya ang sinabi niya sa mga kalansay na kapag hindi nila kaya ang magpakitang kalaban ay magbigay siya ng laser na signal at tumakbo ang mga ito. Darating siya agad-agad para tumulong. Iniisip niya ang kanyang alagang asong kalansay na kailangan daw niya itong iligtas. At ang mga kasama nito. Nalipat ang eksena kung saan sira-sira na ang ginawa nilang tower sa Dark Highland. At nandito rin ang asong lobo na natutuwa sa kanyang ginawa. Ngunit biglang dumating dito si Piggy Duck, tinatanong ng asong lobo kung sino ito. Sabi ni Piggy Duck na tandaan daw ang kanyang pangalan sa impyerno. Ang pangalan daw niya ay Lord Piggy Duck. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata. Abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga videos.